Si Lloyd ay isang ulilang bata na inampon ng pinakamalakas na S-rank wizard at kalaunan ay naging isang adventurer. Pero tinanggal siya ng grupo niya dahil wala raw siyang silbi bilang support mage. Ang hindi alam ng lahat maliban sa teacher niya, siya pala ang napiling bayani na nakatakdang talunin ang Demon King. Noong bata pa si Lloyd, winasak ng Demon King ang kanilang bayan. Halos lahat ay nasawi pero nakaligtas siya. Sa gitna ng kaguluhan, isang S-rank adventurer wizard na nagngangalang Merlin ang nakatagpo sa kanya. Nawalan din si Merlin ng mahal sa buhay sa laban nila kontra sa Demon King, kaya marahil sa lungkot, napagdesisyonan niyang ampunin si Lloyd at gawing alagad niya. Pagdating nila sa bahay ni Merlin, ang unang ginawa nito ay lumikha ng fireball mula sa hangin. Seryoso niyang sinabi kay Lloyd na kung hindi siya makakagawa ng apoy gamit ang mahika bago gumabi, wala siyang hapunan. Kaya todo effort si Lloyd buong araw hanggang sa wakas nakagawa siya ng maliit na apoy. Tuwang-tuwa niyang ipinakita ito sa guro niya, pero sinabihan lang siya ni Merlin ng sarkastikong magaling bago hipan ng apoy at sunugin siya ng kaunti, sabay sabing, mahaba-haba pa ang lalakbayin mo, bata. Kasunod noon, itinuro naman ni Merlin kung paano tumawag ng tubig mula sa lupa. Sa unang subok pa lang, nagawa ito ni Lloyd. Pero imbes na purihin siya, ngumisi lang si Merlin at pinaulanan siya ng dambuhalang tubig para raw ipakita kung paano dapat ginagawa ang tama. Lumipas ang mga araw, mas lalo pang gumaling si Lloyd sa paggamit ng iba't ibang mahika. Pero kahit anong gawin niya, tila laging kulang kay Merlin. Minsan, gumawa pa siya ng ice sculpture na kamukhang kamukha ng teacher niya, pero ginamit lang ni Merlin ang mahika niya para buhayin ang estatwa, ipitin si Lloyd, at palakihin pa ito hanggang mabasag, sabay sabing kulang pa rin ang kakayahan niya. At gaya ng isang inosenteng bata, naniwala si Lloyd at nangakong magsisikap pa. Isang araw, dahil sa sobrang hangover ni Merlin, ginamit ni Lloyd ang mahika niya para pagalingin ito. Pagkagising ni Merlin, niyakap siya nito at taos-pusong nagpasalamat. Pero ilang segundo lang, hinayla na naman siya nito palabas para mag-training. Lumipas ang panahon, at isang gabi, nagbabasa si Merlin ng sinaunang mga aklat habang tila mabigat ang loob. Dumating si Lloyd para tawagin siya sa hapunan. Nang tumayo si Merlin, aksidenteng nahulog ang aklat. Pinulot ito ni Lloyd at sa sandaling mahawakan niya ito, bigla na lang napuno ng impormasyon ang utak niya at nawalan siya ng malay. Nagpanik si Merlin. Dahil sa isang hawak lang, natutunan ni Lloyd ang isang ancient magic spell, isang kakayahang tanging chosen one lang ang mayroon. Doon niya naalala ang madilim na nakaraan niya at ayaw niyang maranasan ni Lloyd ang parehong kapalaran. Kaya ng gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Lloyd, pumasok si Merlin sa silid niya. Marahan niyang hinalikan ng noo nito, nilagyan ng magic seal, at sinelyohan ng kaalaman tungkol sa sinaunang mahika upang hindi masyadong umasa si Lloyd sa kanyang kapangyarihan. Para hindi maranasan ni Lloyd ang parehong mapanganib na landas na tinahak ni Merlin noon, inirekomenda niya na maging white mage si Lloyd, isang uri ng mangkukulam na nakatutok sa support magic o pagtulong sa ibang adventurers. Tinuruan siya ni Merlin ng recovery magic, na kayang magpagaling at kahit magpatubo ng mga prutas. Para ipakita ang agwat ng lakas nila, basta na lang niyang binuhay muli ang isang halos patay ng puno, parang walang kahirap-hirap. Patuloy siyang tinuruan ni Merlin ng iba't ibang klase ng mahika at kaalaman. Pero sa tuwing napag-uusapan ng tungkol sa ancient magic, agad niya itong binabaliwala, sinasabing, hindi mo kailangang matutunan yan. Matagal nang nawala ang ancient magic, daan-daang taon na ang nakalipas. Lumipas pa ang panahon. Sa tuloy-tuloy na pagsasanay ni Lloyd, isang araw, piniringan siya ni Merlin at dinala sa gitna ng kagubatan na ng mga halimaw. Binigyan lang siya ng isang kutsilyo, at sinabihan, bumalik ka sa bahay sa loob ng isang linggo, gamit lang ang mahika mo. Pagkasabi nun, tumakbo na lang si Merlin at iniwan siyang tulala at takot. Halos agad, isang wolf monster ang sumulpot at umatake. Agad siyang tumakbo at umakyat sa puno para makaligtas. Napagtanto niya na bilang isang white mage, wala siyang sapat na magic para talunin ang mga halimaw. Kaya nagpasya siyang makauwi na lang habang iniiwasan ng panganib. Ginamit niya ang kanyang magic sense para matukoy kung saan banda ang bahay nila at nagsimulang maglakad papunta roon. Sa daan, ginamit niya ang mahika para pahinugin ang mga prutas na makakain niya. Sa gabi naman, nag-iisip siya ng mga bagong spell na makakatulong sa kanya para makaligtas. Habang tumatagal, nag-eeksperimento siya ng mga bagong magic tulad ng para makahanap ng pagkain at para makatakbo ng mas mabilis. Kinabukasan, muntik na siyang lumunin ng isang higanteng gagamba, pero dahil sa bilis na dulot ng bagong spell niya, nakatakas siya ng buhay. Hindi siya tumigil sa paggamit ng magic na iyon hanggang sa tuluyan siyang makarating sa bahay, bagsak sa pagod, diretsyong bumagsak sa harap ng pintuan. Lumipas ang mga taon at naging binatilyo na si Lloyd. Isang araw,
Nakakita siya ng magazine tungkol sa lungsod at doon siya nagsimulang ma-curious sa mundo sa labas. Nagbago rin ang ugali ni Merlin. Sa halip na hilahin siya para mag-training, ngayon ay siya na ang humihila kay Lloyd mula sa mga gawaing bahay para gumawa ng mga bagong uri ng magic. Minsan bigla na lang itong nagkakaroon ng ideya kahit 10 oras ng gabi at pinapagawa kay Lloyd hanggang madaling araw. Hindi na kinaya ni Lloyd ang sobrang pressure. Isang gabi, nagpasya siyang tumakas at tuklasin ang mundo sa labas. Kinabukasan, natagpuan ni Merlin ang kwarto ni Lloyd na bakante, at sa mesa, naroon lang ang magazine tungkol sa lungsod. Napangiti siya ng malungkot at nasabi sa sarili, mukhang dumaan na sa rebellious phase ang bata ko. Samantala, nakarating si Lloyd sa lungsod at agad siyang namangha sa ingay at sigla nito. Ginastos niya ang kaunting pera sa pagkain pero napaisip kung paano siya kikita ulit. Bigla na lang may recruitment notice ng isang adventurer party na tumama sa mukha niya. Hindi niya napansin na may nakamasid pala sa kanya, pero dahil interesado siya, nagpasya siyang sumali at subukan ng pagiging adventurer. Ang unang misyon niya, lumaban sa isang Cyclops. Sobrang saya ni Lloyd dahil sa wakas makakakita na siya ng totoong labanan laban sa isang napakalakas na halimaw. Habang naglalaban sila, tinataboy ng Cyclops si Allen, ang leader at main DPS ng grupo. Agad siyang sumigaw sa kanilang healer para gumamit ng healing spell. Pero bago pa man makagalaw ang healer, si Lloyd ay nagdesisyon na tumulong, sabay bigay ng isang support spell sa buong party, kahit wala ni isa sa kanila ang nakapansin. Biglang pinakawalan ng archer ang isang arrow diretso sa mata ng halimaw, kaya ito nabulag. Sa galit ng Cyclops, tinarget nito ang archer, pero mabilis na hamarang si Rina, ang tanker ng grupo. Nagulat siya dahil halos wala siyang naramdamang bigat sa suntok ng halimaw. Habang nangyayari yon, ginamit naman ng mage ng party ang binding spell para hindi makagalaw ang Cyclops. Kinuha ni Allen ang pagkakataon at tinapos ito gamit ang isang malakas na slash. Dahil doon, sumikat agad si Allen, naging bayani siya sa isang iglap. Lahat siya ang pinupuri, habang si Lloyd, ang tinatawag nilang Dank White Mage, ay halos walang napansin. Barya lang ang ibinayad sa kanya bilang pasasalamat at tinanggap niya iyon dahil iniisip niyang iyon lang talaga ang halaga niya. Pagkatapos ng laban, nagyaya si Allen ng inuman para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Pero tumanggi si Lloyd, sinabing hindi siya umiinom. Naiinis ang mga babae sa party dahil pakiramdam nila bastos ang ginawa ni Lloyd sa alok ni Allen. Pero sa totoo lang, hindi rin naman talaga itinuturing ni Allen na parte ng team si Lloyd. Sabi pa nga niya, walang silbi ang mga white mage. Kailangan lang natin ng isa dahil sa rules ng guild. Kahit sino pwede, Lloyd man o iba. Ngunit si Rina, napapaisip. Pakiramdam niya may kakaiba kay Lloyd, may hindi lang napapansin ng lahat. Samantala, sa malayo, may isang lalaking nagmamasid kay Lloyd. Isa pala siyang informant ni Merlin at palagi niyang sinusubaybayan ang estudyante nito. Sabi ni Merlin, hindi siya nag-aalala kay Lloyd hanggat hindi ito nagiging mayabang. Tinanong siya ng spy kung pinagsisisihan ba niya ang nangyari noon. Napahawak si Merlin sa labi niya at naalala ang araw na nakipaglaban sila sa Demon Lord kasama ang hero na si Sybil. Hindi kayang talunin ng Demon Lord ang grupo nila, kaya pinili nitong mag-self-destruct, winasak ang buong lungsod kasama siya. Ginamit ni Sybil ang ancient magic para buhayin ang lahat ng nasawi sa pagsabog, kapalit ng sarili niyang buhay. Lubos na nasaktan si Merlin sa pagkawala ni Sybil. Kaya nang ampunin niya si Lloyd, ginawa niya iyon bilang paraan para makalimot sa sakit. Hindi niya inasahang magiging chosen one din pala ito, katulad ni Sybil. Sa isip ni Merlin, nangako siya, hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali ko noon. Gagawin ko ang lahat para protektahan si Lloyd. Samantala, sa lungsod, tuloy-tuloy ang pagsikat ni Allen. Paulit-ulit siyang nakakatapos ng mga misyon, pinapatay ang mga malalakas na halimaw, lahat dahil sa tulong ng mga support spell ni Lloyd na hindi niya alam. Walang nakapapansin, maliban kay Rina, na may kutob na may mas malalim pang dahilan sa likod ng mga tagumpay ni Allen. Isang gabi, lumapit ang mga sundalo kay Allen at humiling ng tulong. Kailangan nilang pabagsakin ang mga golem na pumapatay sa mga tropa malapit sa patrol point. Agad tinanggap ni Allen ang mission, sobrang kumpiyansa na madali lang iyon para sa kanya. At dito nagsisimula ang susunod na yugto ng kwento ni Lloyd, ang white mage na minamaliit ng lahat pero may tinatagong kapangyarihang hindi nila kayang unawain. Dinala ni Allen ang buong party sa patrol point at gamit ang magic search ni Lloyd, nadiskubre nilang kailangan nilang pumasok sa likod ng waterfall para matagpuan ang mga golem. Pagpasok nila sa loob, agad nilusob ni Allen ang mga halimaw. Pero bawat beses na may natatalo silang isa, may bagong golem na lumilitaw. Napansin ni Lloyd na may summoner sa paligid na gumagamit ng magic stone para lumikha ng mga bagong golem.
Agad niyang binigyan ng buff ang Archer at inutusan itong barilin ang Summoner. Sumunod ito, at sa tulong ng magic ni Lloyd, umikot ang arrow sa poste at tumama diretso sa dibdib ng Summoner. Sunod, inutusan ni Lloyd ang wizard na i-teleport sa kanya ang magic staff ng kalaban at nang makuha niya ito, agad niya itong sinelyuhan para hindi na magamit muli. Pero hindi natuwa si Allen. Naiinis siya dahil pakiramdam niya siya lang dapat ang nagbibigay ng utos sa party. Kaya binaling niya ulit ang atensyon sa natitirang golem. Binalaan siya ni Lloyd, umatras ka dahil nawala na ng kontrol ang golem matapos mawala ang kanyang master. Pero hindi nakinig si Allen at sumugod pa rin. Napilitan si Lloyd na gumamit ng espesyal na magic para makasabay at iligtas siya bago pa siya madurage ng higanteng bato. Galit na galit si Allen dahil inunahan siya ni Lloyd pero sakto namang huminto ang golem kaya sinamantala niya iyon at tuluyang winasak ang halimaw. Pagkatapos ng mission, bigla niyang tinanggal si Lloyd sa party. Sabi niya, wala kang silbi. Lagi ka lang nakatago sa likod. Si Lloyd, na matagal nang pinapaniwala na mahina siya at may skill issue, tinanggap na lang ang desisyon, tahimik, walang reklamo. Sinubukan niyang maghanap ng bagong party pero puno na ang lahat. Doon siya nakaramdam ng matinding panghihina ng loob. Pero sa saktong oras, may isang babaeng pink-haired na dumating sa guild naghahanap ng free white mage. At urgent pa. Sabi ng receptionist, mahirap kang makahanap ng tutugma sa mga kondisyon mo. Kaya tinuro niya si Lloyd. At nang marinig ng pink-haired girl na unemployed white mage si Lloyd, hindi na siya nagdalawang isip, hinailan niya agad ito palabas. Ang pangalan ng babae ay Yu, at miyembro pala siya ng S-Rank Adventure Party. Katatapos lang nilang maghunting ng mga bandit at dahil sa kanilang galing at teamwork, madali nilang natalo ang mga ito. Na-corner pa nila ang boss at sinabihan itong sumuko. Pero bigla itong ngumiti at naglabas ng lihim na sandata, isang giant stone golem. Nagulat ang party ni Yu dahil resistant sa magic ang golem at kahit sabayan ng mga physical attacks, halos wala rin itong epekto. Kaya nagdesisyon si Yu na siya na mismo ang haharap dito. Siya ang strongest damage dealer ng grupo, kaya buong lakas siyang sumugod at tinaira ang golem, pero gasgas lang ang nagawa niya, napilitan siyang umatras at umiwas sa counter-attack ng halimaw, tapos sumigaw siya sa kanilang white mage. Buff me up, now. Pero ang white mage nila, parang lutang, ilang segundo bago siya natauhan. Buti na lang, nakapag-cast siya ng buff spell sa oras, kaya nakakuha siya ng dagdag na lakas. Sa susunod na atake, tuluyan niyang pinabagsak ang golem. Matapos nilang mahuli ang lahat ng mga tulisan, nilapitan niyo ang white mage na si Clum. Humingi ito ng tawad dahil kanina ay parang tuliro siya at muntik pa raw mapahamak si Yo dahil doon. Ngunit sinabi ni Yo na huwag na niyang masyadong isipin yon dahil alam naman niyang may mabigat na pinagdadaanan si Clum ngayon. Tinanong pa niya kung kamusta na ang kalagayan sa bahay nila. Biglang iniabot ni Clum ang kanyang resignation letter kay Yo. Kailangan daw niyang magpahinga upang maalagaan ang kanyang kapatid na may sakit. At dito na nagsisimula ang kasalukuyang eksena kung saan sabik na sabik si Yo habang hinahatak niya si Lloyd papunta sa base ng kanilang grupo. Napatigil ang mga kasama niya. Hindi makapaniwala na nakahanap talaga siya ng white mage dahil tiyak nilang mabibigo siya. Pagdating sa base, ipinakilala ni Yo si Lloyd sa lahat kahit hindi pa niya alam ang pangalan nito. Pagkatapos, ipinakilala naman niya ang kanyang mga kasama, si Dalges, ang shield user, si Cross, ang archer, at si Silica, ang mage. Sa huli, ipinakilala rin ni Yo ang sarili bilang swordsman at leader ng grupo, sabay bati, welcome sa team namin, Lloyd. Medyo nagulat si Lloyd at nagtanong. Sandali lang, kailan ako pumayag sumali sa party ninyo? Napahinto si Yo, realizing na hindi niya pala naitanong kung gusto ba talaga nitong sumali. Sina Dalges at Silica ay agad nakaintindi ng nangyari, dinala lang pala ni Yo ang estranghero ng walang paliwanag, kaya sila na mismo ang humingi ng paumanhin kay Lloyd. Ngunit sinabi rin nila kay Yo na kahit nakahanap siya ng white mage, hindi raw nito mapapalitan si Clum. Dapat na raw nilang isuko ang kasalukuyang quest. Nainis si Yo sa narinig. Hindi pwedeng ganun. Humingi ng tulong sa atin ang kliyente, at hindi natin sila pwedeng talikuran, mariing sagot niya. Nag-usisa si Lloyd, bakit hindi na lang ipatake sa ibang party? Sumagot si Dalges, hindi pwede. A-rank quest ito. Ang mga A-rank at pataas lang ang pwedeng kumuha ng ganitong klaseng mission. Pero ngayon, lahat ng A-rank parties ay wala sa bayan. Tayo lang ang natitirang S-rank party dito. Nanlaki ang mata ni Lloyd. S-rank adventurers. Ibig sabihin, kayo yung mga top adventurers. Hindi siya makapaniwalang nasa harap niya ang mga elite. Gusto sana niyang makatulong pero agad bumalik ang kanyang pagdududa sa sarili. Sa isip niya, mahina lang siya at baka maging pabigat lang sa kanila. Ngunit biglang nagsalita si Yo, ipinagtanggol siya sa harap ng grupo.
Bago nyo siya husgahan, bigyan nyo muna siya ng pagkakataong patunayan ang sarili niya. Dinala ni Yu si Lloyd sa kagubatan para ipakita ang kakayahan nito. Kinakabahan si Lloyd. Iniisip niyang baka mapahiya lang siya. Paulit-ulit siyang pinapagawa ni Yu ng kahit anong spell, ngunit halatang hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Sabi ni Doggest, Yu, baka naman pwedeng sabihin mo muna kung anong spell ang gusto mong aipakas sa kanya. Halatang baguhan pa. Kaya inutusan ni Yu si Lloyd mag-cast ka ng enchantment magic sa amin lahat. Agad namang nagduda sina Cross at Silica. Imposibleng magawa yan ng basta-basta. Mga high-level white mage lang ang kayang mag-enchant ng buong party. Pero napakamot lang ng ulo si Lloyd. Sa isip niya, akala niya ay mahirap na pagsubok yon pero basic level spell lang pala. Tinanong pa niya si Yu, sigurado ka bang ito lang ang kailangan kong gawin para makasali sa party? Tumango si Yu. Oo, yan lang. Nagkatinginan ng mga kasamahan niya at sinabing, okay lang, Lloyd. Kung hindi mo kaya, huwag mo nang pilitin. Alam naming mahirap yan. Ngunit buong tapang na sagot ni Lloyd kaya ko ito. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang staff mula sa dimensional storage at doon tuluyang nabigla ang lahat. Pagkatapos noon, sabay-sabay na nagcast si Lloyd ng 5 klase ng enchantment spell sa buong grupo at ni hindi nila namalayan dahil sobrang bilis niya. Napatanong si Yu kung saan niya biglang kinuha yung staff niya at ipinaliwanag ni Lloyd na meron siyang storage spell, isang magic na pwedeng paglagyan ng mga gamit. Tinanong niya si Yu kung satisfied ba ito sa resulta ng enchantment spells, pero nagulat si Yu dahil karaniwan, matagal gawin ang ganong klase ng magic at may mahabang incantation pa. Ilang sandali pa, naramdaman ng lahat na mas magaan at mas malakas sila kaysa dati dahil sa mga spell ni Lloyd. Para subukan kung gaano kalakas ang epekto, hinugot ni Yu ang espada niya at hinampas ang isang malaking puno sa tabi. Sa isang malambing lang na swing, naputol ng malinis ang puno. Nagulat ang buong party, halos hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Saka ipinaliwanag ni Lloyd na 5 klase ng enchantment spells ang sabay niyang incast sa kanila. Hindi makapaniwala si Yu at ang iba at sinabi pa ni Lloyd na inakala niyang masyadong simple kung isang spell lang ang gagamitin niya kaya sinubukan niyang higaitan pa ito para ipakita ang tunay niyang kakayahan. Pero dahil tulala pa rin ang lahat, inakala ni Lloyd na disappointed sila sa kanya. Ibinalik niya ang staff sa storage at malungkot na sinabi, naiintindihan ko. Siguro nga, hindi ako bagay na maging white mage ng grupo ninyo. Humingi siya ng paumanhin dahil nasayang daw ang oras nila at nagsimulang lumakad palayo pero pinigilan siya ni Yu. Doon lang naisip ni Yu na tanungin si Lloyd tungkol sa nakaraan niya at nabigla ang lahat nang sabihin ni Lloyd na tinanggal siya sa Heroes Party dahil masyado raw siyang mahina. Nagkatinginan si Yu at ang iba, iniisip nila anong klaseng standard kaya meron ng hero kung ganitong antas si Lloyd tapos tinawag pa ring mahina, kahit ganon. Patuloy pa rin sa pag-insist si Lloyd na mahina lang talaga siya, kaya napaisip si Cross kung gaano kataas nga ba ang pamantayan ni Lloyd. Binago ni Lloyd ang usapan at tinanong kung bakit hindi na lang nila tawagin pabalik ang dati nilang white mage. Ipinaliwanag niyo na si Clump, ang dating white mage nila, ay nag-aalaga sa kapatid niyang may sakit habang nagtatrabaho pa rin bilang adventurer. Dahil sabay niyang ginagawa ang dalawang bagay, naubos ang lakas niya at napilitan siyang magpahinga muna bilang adventurer. Sabi ni Doggest, kaya naman daw nilang tapusin ang karamihan sa mga quest kahit wala si Clump, pero kapag A-rank na, mahirap na yon, kailangan talaga nila ng white mage. Biglang nag-alala ang lahat kay Clump kahit wala na siya sa party dahil kaibigan pa rin nila ito. Medyo nagselos si Lloyd nang marinig yon, kaya agad niyang binago ulit ang usapan. Tinanong niya kung alam ba nila kung anong sakit meron sa kapatid ni Clump. Naalala niyo na unti-unting nagiging Magi Stone ang katawan ng kapatid nito. Nabanggit ni Lloyd na natutunan niya kay Master Merlin noon ang tungkol sa Magi Stones na kaya nitong gawing bato ang mga buhay na nilalang kapag nahawa. Naisip tuloy ni Lloyd, posible kayang ibalik sa dati ang taong nagiging Magi Stone. Kaya nagdesisyon siyang alamin ang sagot. Hiniling niya kay Yu na dalhin siya sa bahay ni Clump at agad naman siyang sinamahan nito. Pagdating nila, binuksan ni Clump ang pinto. Payat na payat siya at halatang pagod. Nagulat siya nang makita si Yu at ang iba pero pinapasok pa rin sila. Pagkapasok pa lang nila, agad nagsimulang kumilos si Lloyd. Tinawag niya si Clump at sinabi, pakidetalye nga sa akin ang kondisyon ng kapatid mo. Ikinwento ni Clump na dati, magkasama silang nag-a-adventure ng kapatid niyang si Sylvie, pero nasugatan ito sa isang mission, at mula noon, nagsimula na ang karamdaman niya. Tinanong ni Lloyd kung ano ang mga sintomas, kaya ipinakita na lang ni Clump sa kanya kaysa magpaliwanag pa sa salita. Habang binubuksan ni Clump ang pinto ng silid ni SYLV, biglang kumawala ang matinding malas na mana mula sa loob.
Nang alisin niya ang kumot ng kanyang kapatid, tumambad ang nakakatakot na eksena, ang mga kamay at binti ni Sylvie ay tuluyan ng naging Magi Stone. Ayon kay Clum, nawawala na sa kontrol ang mana ni Sylvie at palala ng palala ang kondisyon nito araw-araw. Natatakot siyang baka hindi na magtagal ang kapatid niya. Doon ay lumapit si Lloyd at nagsabing, hayaan mong tulungan kita. May teorya ako kung paano siya maibabalik sa dati, kung tama ako. Pero agad siyang tinanggihan ni Clum. Kahit daw ang mga pinakamagagaling na healer na tinawag niya ay nagsabing imposibleng gamutin ang ganitong uri ng sakit. Ipinaliwanag ni Lloyd na posibleng nasugatan si Sylvie ng isang Magi Stone na may sobrang purong mana. Kaya unti-unti rin siyang nagiging Magi Stone. Tinanong niya si Clum kung nasugatan ba si Sylvie sa lugar na may mataas na konsentrasyon ng mana. Sumang-ayon si Clum, nangyari raw ito habang nasa misyon silang kunin ang isang Magi Stone mula sa isang kuweba. Hiniling ni Lloyd na ipakita sa kanya ang sugat at nang alisin ni Clum ang bahagi ng bewang ni Sylvie na tuluyan ng naging Magi Stone, agad niyang nakumpirmang doon nagsimula ang lahat. Nagulat si Clum at tinanong kung paano niya ito nalaman. Sagot ni Lloyd, tinuruan ako ng aking master. Doon ay nagsalita si Yu, hinihimok si Clum na pagkatiwalaan si Lloyd kahit minsan lang. At sa wakas, pumayag siya. Agad nagcast ng spell si Lloyd para sipsipin ang lahat ng corrupted mana sa katawan ni Sylvie. Pero halatang hirap din siya dahil napakalakas ng enerhiya nito. Sa kabila ng pagod, naituloy niya ang unang hakbang at ipinaliwanag kay Clum na kailangan niyang ibaba ang mana ni Sylvie halos sa zero, kung hindi, walang saysay ang pagpapagaling. Habang patuloy niyang hinihigop ang mana ni Sylvie, nagcast siya ng panibagong spell para simulan ang paghilom. Napansin ni Clum na iba ito sa karaniwang healing spell. Ipinaliwanag ni Lloyd na isang mas makapangyarihang bersyon ito, kahit napaka-inefficient pero may kakayahan siyang sunugin ang mana na hinihigop niya mula kay Sylvie upang maneutralize ito. Halos hindi makapaniwala si Clum sa narinig. Tinanong ni Yu, impressive ba ang ginagawa niya? Sagot ni Clum, oo. Gumagamit siya ng dalawang sariling imbentong spell ng sabay habang tiniis ang napakalakas na mana, isang bagay na imposible kahit para sa pinakamagaling na white mage. Ilang sandali pa, nagsimula ng magbunga ang paraan ni Lloyd. Unti-unting bumalik sa normal ang mga bahagi ng katawan ni Sylvie na naging bato. At sa wakas, nagmulat siya ng mata. Napaiyak si Clum sa tuwa. Matapos makarecover, sinabi niya kina Yu at Lloyd na kapag tuluyang gumaling si Sylvie, muli silang maglalakbay na magkasama. Bilang kapalit, hinihiling niyang suportahan ni Lloyd ang grupo sa halip niya. Ngunit sagot ni Lloyd, hindi ako karapat-dapat para doon. Ngumiti lang si Clum at sinabing, sundin mo lang kung ano ang sinasabi ng puso mo. Pagkatapos, nagdaos sila ng maliit na salo-salo para ipagdiwang ang paggaling ni Sylvie. Lahat ay lubos na nagpapasalamat kay Lloyd kahit siya mismo ay hindi pa rin makapaniwalang karapat-dapat siya sa pasasalamat. Ngunit nang makita niya kung gaano siya tinatreto ng grupo, mainit, magiliw, at parang pamilya, napangiti siya at nahiya pang tanungin kung pwede ba siyang sumali sa kanilang party, kahit alam niyang mahina pa siya. Nagulat man sila, labis silang natuwa sa desisyon niya. At doon, malugod nilang tinanggap si Lloyd bilang bagong kasapi. Para sa kanya, iyon ang simula ng panibagong yugto ng kanyang paglalakbay. At syempre, naghanda rin ang grupo ng welcome party. Kain ka lang ng kain. Lloyd, sabi nila. Kami na bahala sa bayad ngayong gabi. Habang kumakain si Lloyd, para bang ngayon lang siya nakatikim ng pagkain sa buong buhay niya. Natatawa naman ang mga bagong kasama niya sa party habang pinapanood siyang ganadong-ganado. Tinanong siya kung gutom na gutom ba talaga siya, pero sabi ni Lloyd, ang sarap kasi ng pagkain dito sa bayan na to. Nagulat sila lahat kasi sa totoo lang, karaniwan lang naman daw ang lasa ng pagkain dito. Pero sabi ni Lloyd, kumpara sa mga nakasanayan niyang kainin mula pagkabata, parang ginto na ang lasa ng mga pagkain dito. Naging curious tuloy si Yu tungkol sa kabataan ni Lloyd. Doon na nagkwento si Lloyd na dati raw, kasama lang niya ang teacher niya. Lahat ng kinakain nila, galing lang sa hardin nito, kung ano ang tumubo, yun ang ulam. Minsan naman daw, nagtitipon ng teacher niya ng mga ligaw na mushroom, at minsan, nag-iihaw lang ng karne ng mga wild beasts, walang kahit anong pampalasa. Dahil doon, natuto si Lloyd magluto, pero aminado siyang hindi niya kailanman nalampasan ang lasa ng mga pagkain dito sa bayan. Pero halata namang hindi na tungkol sa pagkain ang iniisip ni Yu, mas interesado na siya sa teacher na nagturo kay Lloyd ng mahika. Kaya tinanong niya ito ng mas marami pang detalye. At sumali na rin sa usapan sina Silica at iba pang miyembro. Tinanong ni Silica kung ang teacher ni Lloyd ay white mage din, pero sagot ni Lloyd, hindi raw, mas isa siyang combat type mage, kasi madalas daw siyang makakita ng pagsabog kapag nagtatrabaho itong mag-isa. Namangha si Silica, grabe, hindi pa pala white mage yun pero galing niyang mag-train sa'yo. Sabi niya,
Tumango si Lloyd, sabay sabi, oo, si Merlin ay sobrang kamangha-mangha. Napangiti si Silica, gusto ko sanang matuto sa kanya kahit konti. Pero agad siyang pinigilan ni Lloyd, wag. Pagsisihan mo yan habang buhay pag nalaman mo ang totoo. Pagkatapos nilang pag-usapan si Merlin, nagpa siya ang grupo na magdaos ng strategy meeting para sa susunod nilang misyon. Si Yu, na umami na mahina siya sa presentations, pinakiusapan si Dogges na siya na lang ang magpaliwanag ng detalye kay Lloyd. Sinabi ni Dogges na ang mission nila ay puksain ng mga halimaw na sumisira sa mga lokal na sakahan. Dinagdag ni Silica na kakaiba ito dahil iba't ibang klase ng monsters ang nagsama-sama para bumuo ng isang pack, unang beses pa lang ito narinig ni Lloyd. Sabi ni Dogges, bago rin sa kanila ang impormasyong yun pero kailangan nila itong seryosohin. Biglang nagsalita si Cross, kung sobrang dami ng kalaban, mahihirapan kami niyo, puro physical attack lang kasi kami, hindi pang maraming kalaban. Sumang-ayon si Yu, kaya ikaw, Silica, kailangan naming umasa sa'yo. Malalawak ang sakop ng mga spell mo. Pero medyo kinakabahan si Silica, ang problema, ubus mana ko agad pag gumamit ako ng wide area spell. Kaya tinanong ni Yu si Lloyd, kaya mo bang gumamit ng attack magic? Sagot ni Lloyd, kaya ko naman, pero basic lang, at di ganun kalakas ang resulta. Doon na nagpatuloy si Dogges sa pagbuo ng battle plan. Ganito, ako at si Yu ang mag-a-attract ng mga halimaw para magtipon sila sa isang lugar. Doon na papasok si Silica para sabay-sabay silang tamaan ng spell. Habang si Cross naman, dugtong niya, ay poprotekta kay Silica at kay Lloyd na magpo-focus naman sa healing at support magic. Pagkatapos ng laban, pumunta na ang lahat sa inn para magpahinga. Pero napansin ni Dogges na lumiliis ng daan si Lloyd kaya agad niya itong tinanong, saan ka pupunta? Nahihiyang sagot ni Lloyd, wala kasi akong pera pambayad ng kwarto. Agad siyang binigyan ni Dogges ng isang pouch at di makapaniwala si Lloyd. Dahil mas marami pa itong laman kaysa sa lahat ng perang nakita niya buong buhay niya. Natarante siya at sinabing hindi niya matatanggap yon, pero sagot ni Dogges, hindi ito tulong. Ibabawas ko ito sa sahod mo. Wala nang nagawa si Lloyd kundi tanggapin ito at taos-pusong nagpasalamat. Nangakong pagbubutihin niya ang trabaho para maibalik ang halaga. Kinabukasan, nagtipon silang lahat sa harap ng inn. Si Yo ang huling dumating at nagtanong, nasaan ang mga gamit ninyo? Tuwang-tuwang sagot ng iba, nilagay na ni Lloyd sa magic storage niya. Wala na tayong kailangang bitbitin. Nainggit si Yo at agad ding nagpatulong. Mabilis namang in-store ni Lloyd ang gamit niya, kaya parehong namangha sina Yo at Silica sa galing niya. Pero sabi ni Lloyd, pwede ko naman kayong turuan kung gusto nyo. Nagulat ang lahat, wala pa silang kilalang ibang tao na marunong ng ganitong magic bukod kay Lloyd. Pero tiniyak niya sa kanila, madali lang matutunan to. Kailangan lang ng practice kung gusto niyong palakihin ang capacity. Doon nagsimula ang kanilang bagong mission. Sa biyahe, unti-unting natutunan ni Lloyd na hindi lang tungkol sa pakikipaglaban ang mga quest, kailangan din marunong kang mag-enjoy habang naglalakbay. Maaga silang nakarating sa unang campsite, mas maaga pa sa schedule dahil hindi na nila kailangang magbuhat ng mga gamit. Inilabas ni Lloyd ang mga gamit mula sa magic storage at agad silang nagtayo ng mga tent. Pagkatapos, nagyaya si Yu, Tara, ligo tayo sa ilog. Pero pinagalitan siya ni Dogges, hoy, hindi pa tayo tapos. Kailangan pa nating mangolekta ng panggatong at pagkain. Nag-volunteer si Lloyd, ako nasa Fairywood. Ngumiti si Yu at nagpasalamat, salamat, nabawasan mo yung trabaho namin. Sabay hinailan niya si Silica, Tara na. Maligo na tayo. Habang nag-aasikaso naman si Lloyd, pumasok siya sa kagubatan at nagsimulang mamulot ng mga tuyong sanga. Nakakita rin siya ng mga prutas na paborito niya noong bata pa siya. Kaya kumuha siya para ibahagi sa party. Pero biglang may narinig siyang sigaw, boses ni Yu. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinanggagalingan ng sigaw at doon niya nakita ang isang higanteng serpent monster na umaatake kina Yu at Silica na parehong walang laban at walang suot kundi tuwalya. Agad sumugod si Lloyd para iligtas sila, inatake niya ang halimaw para makuha ang atensyon nito. Ginamit ni Yu at Silica ang pagkakataon para makatakbo papunta sa pampang. Naghintay si Lloyd hanggang makabalot na sila ng tuwalya bago niya ibinato sa kanila ang mga sandata nila. Pagkahawak nila ng armas, agad siyang nagcast ng 2 enchantment spells sa kanila. Sumugod si Yu at isang matinding hiwa lang, naputol sa 2 ang halimaw. Pero kahit naputol na, lumalaban pa rin ang ulo ng serpent. Sumigaw si Silica, tumakbo kayo. Ako na bahala. Sabay nagcast siya ng fireball at sa isang bagsak lang, sumabog ang ulo ng halimaw at tuluyan nila itong natalo. Nagulat siya dahil hindi naman siya usually ganun kalakas pero hindi niya naisip na si Lloyd pala ang nagbuff sa kanya. Samantala, nagpasalamat si Yu sa kanya sa pagsagip sa kanila at hiling niyang ibalik ulit sa storage ang espada niya.
Pero bigla na lang, nalaglag ang tuwalya niya at nasilip ni Lloyd ang plot na tinatago niya. Pareho silang nataranta. At kahit wala naman siyang kasalanan, nasampal si Lloyd ng malupit. Pagbalik nila sa campsite, nagpa siya si Lloyd na turuan ng lahat kung paano gamitin ang storage magic. Sabi niya, buksan daw muna nila ang espasyo gamit ang palad nila pero hindi nila alam paano gawin. Sa payo ni Silica, sinubukan nila pero mukha lang silang grupo ng tanga na pinipiga ang hangin na parang may invisible na lobo. Medyo nadismaya si Lloyd sa sarili niya, iniisip niyang siguro hindi talaga siya magaling magturo. Pero biglang nag-chance si Silica ng storage. At nagawa niyang buksan ng isang magic space. Napagtanto ng lahat na hindi pala nila kayang mag-cast ng spell ng walang incantation gaya ni Lloyd. Pero kung gagamit sila ng mga chant, baka matutunan din nila kalaunan. Pagkatapos ng ilang practice, nagawa na ni Silica na i-store ang kanyang staff sa magic space, pero nahirapan pa rin ang iba. Kinagabihan, habang tulog ang lahat, si Lloyd at yun naman ang naka-duty sa pagbabantay. Umupo si Yu sa harap niya at nagpasalamat sa pagsali niya sa party. Sabi naman ni Lloyd, dapat nga siya ang magpasalamat dahil wala rin siyang trabaho noon. Naalala niya kung gaano kaseryoso si Yu na tapusin ang quest dahil gusto nitong tulungan ang kliyente, kaya tinanong niya kung may espesyal na dahilan bakit ganun siya kaporsigido. Ikinwento ni Yu na noong bata pa siya, sinalakay ng mga halimaw ang kanilang nayon at siya lang ang nakaligtas. Kaya nang marinig niya ang tungkol sa quest, hindi niya mapigilan ang sarili na tanggapin ito. Gusto niyang iligtas ang iba sa parehong kapalarang naranasan niya noon. Biglang pinutol siya ni Lloyd. Tahimik ka muna, may mga halimaw sa paligid. Agad na nag-alert si Yu at tinawag ang espada niya. Sinabi ni Lloyd na gisingin niya ang iba. Ilang sandali lang, handa na ang buong grupo, pero nang makita nila kung gaano karami ang mga spider monsters, napagpasyahan nilang umatras muna. Tahimik silang umatras, pero sa malas, naapakan ni Yu ang isang sanga, crack at narinig iyon ng mga halimaw. Agad silang tumakbo ng mabilis, pero nahabol sila ng mga gagambang halimaw at napalibutan. Naglabas ng mga sapot ang mga ito, at kahit na-block nila ang unang atake, tinamaan ng staff ni Silica at nadala ito ng isa sa mga gagamba. Hindi nagtagal, nabalot sila sa makapal na sapot at nagsimula silang kabahan. Pero sabi ni Lloyd, kailangan nilang pigilan muna ang mga gagamba bago tuluyang lumaban. Mabilis niyang in-enchant ang mga kasama niya, tapos sinabi kay Yu na siya ang unang umatake. Tumalon si Yu, ginupit ang sapot at sabay isinoli kay Silica ang kanyang staff. Kasabay noon, umatake rin si Yu sa isa sa mga gagamba, hinarang ang malagkit nitong likido, tapos mabilis na tinaga ang mga paa nito. Ginamit pa niya ang silk squirt ng halimaw para mag-surf papunta sa susunod na gagamba, sabay tinaga rin ang mga paa nito sa isang mabilis na combo. Nagulat siya kasi hindi naman niya usually kayang gumawa ng ganong kalakas na atake. Hindi rin agad pumasok sa isip niya na si Lloyd pala ang nag-buff sa kanya. Agad namang lumikha si Silica ng ilang fireballs at pinaputukan ni Cross ng kanyang mga palaso ang mga iyon, kaya't naging mga nagliliyab na arrow ang tumama sa mga halimaw na gagamba. Dahil doon, mabilis natapos ang laban. Habang humihinga ng malalim, napansin ni Lloyd na siya pala'y napapasigaw ng mga utos kahit siya ang pinakabagong miyembro ng grupo. Nahihiya siyang humingi ng paumanhin dahil nadala siya sa laban, pero sabi ni Doggett, ayos lang yun dahil ipinakita ni Lloyd na may likas siyang kakayahan bilang leader. Pumayag naman ang iba at sinabi nilang gusto nilang patuloy siyang mamuno sa mga susunod na labanan. Kinabukasan, natutunan na ng lahat ang magic storage spell, kaya na nilang buhatin ang sariling gamit. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, patuloy pa ring iniisip ni Lloyd kung bakit may mga halimaw na gagamba sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang araw, habang nagbabantay mag-isa si Lloyd sa gabi, bumalik na naman sa isip niya ang tungkol sa mga gagambang iyon. Iniisip niya na siguro dapat nilang masinuri pa ang mga iyon nang biglang dumating sina Yu at Silica. Tinatawag ang pangalan niya. Tinanong nila kung siya na naman ba ang magbabantay ngayong gabi. Tumango si Lloyd kaya nag-alala ang dalawang babae. Matagal na raw kasi siyang hindi natutulog ng maayos, puro all-nighter ang ginagawa niya. Pinayuhan nila siyang magpalitan na lang ng duty, pero sabi ni Lloyd ay ayos lang siya, mas mabuting makapagpahinga ang lahat para may lakas silang lumaban kung sakaling may umatake. Magpapalecture na sana si Yu, pero pinigilan siya ni Silica. Respeto natin ang desisyon niya. Sabi ni Silica. Pero Lloyd, ipaalam mo sa amin kung nahihirapan ka na. Samantala, mula sa tent nila, tahimik lang na pinagmamasdan ni Cross at Doggett ang eksena, halatang nag-aalala sila sa pagiging matigas ang ulo ni Lloyd. Kinabukasan, habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay at nagpapahinga sandali, ginamit ni Lloyd ang search magic para mag-detect ng mga halimaw sa paligid. Napanatag siya nang wala siyang maramdaman, pero biglang lumapit si Yu at nagtanong, anong ginagawa mo?
Ipinaliwanag ni Lloyd na may spell siyang ginagamit para matukoy ang mga halimaw at banta sa paligid at nagulat si Yo dahil ngayon lang niya narinig ang ganong klase ng mahika. Sabi ni Lloyd, hindi raw kalakihan ang saklaw ng spell. Pero kahit papaano, nakakatulong pa rin ito sa kaligtasan ng grupo. Nabahala si Yo dahil mukhang si Lloyd lang ang inaasahan sa pagbabantay pero ngumiti lang si Lloyd at sinabing ayos lang siya, hindi niya kailangan ng tulong. Kinagabihan, siya pa rin ang nagbabantay mag-isa. Napabuntong hininga si Yo. Parang hindi siya nagtitiwala sa amin, sabi niya. Kaibigan na naman kami ngayon, di ba? Sumagot si Silica, iba-iba ang paraan ng mga tao para maging komportable sa iba. Baka may mabigat na nakaraan si Lloyd kaya siya ganun. Siguro rin, hindi niya nakikita kung gaano siya kahusay, kaya pilit niyang pinapatunayan yun sa sarili niya. Napaisip si Yo sa sinabi ni Silica, pero sabi nito, darating din ang panahon na siya na mismo ang magbubukas sa atin tungkol sa nakaraan niya. Samantala, nilapitan ni Douglas si Lloyd at sinabing kailangan niya ng tulong. Sumama ka muna sa akin, sabi ni Douglas at si Cross naman ang pumalit sa pagbabantay. Dinala siya ni Douglas sa gilid ng kampo kung saan maingat nitong inihanda ang isang trap alarm, isang sistema na agad mag-aalerto sa kanila kung may halimaw na lalapit. Si Lloyd ay humanga sa nakita niya, pero sinabi ni Douglas na may alarm system naman sila na mag-aalerto kapag may mga halimaw na paparating, kaya mas mabuti kung magpahinga na muna siya. Ngunit sagot ni Lloyd, hindi na raw kailangan yon, mas kaya pa niyang gampanan ang trabaho ng alarm na yon. Biglang humarap si Douglas sa kanya at seryosong nagtanong, ibig mo bang sabihin, hindi ka nagtitiwala sa grupo mo? Agad na sagot ni Lloyd, hindi, nagtitiwala ako sa inyo. Pero tugon ni Douglas, kung ganun, mukhang kabaligtaran ang ipinapakita mo. Naalala ni Lloyd ang mga sinabi sa kanya noon ni na Merlin at ng dati niyang boss na siya raw ay kulang sa karanasan at walang silbi. Kaya ipinaliwanag niya kay Douglas na ayaw lang niyang maging pabigat sa iba, kaya pinipilit niyang magtrabaho ng husto. Ngunit ngumiti si Douglas at sinabing, kung ganun, hayaan mong maging problema ka namin. Nagulat si Lloyd. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Douglas, kaya nga tayo bumuo ng party, di ba? Para sama-samang harapin yung mga bagay na hindi natin kayang mag-isa. Natural lang na minsan may nagkakamali o nagdudulot ng abala, kaya dapat matuto kang umasa sa amin. Ngayon lang narinig ni Lloyd ang ganong pananaw at dahil doon, napapayag siya ni Douglas na magpahinga. Sa loob ng tent, napangiti siya habang iniisip na, sa wakas, may mga tao na siyang maaasahan. Kinabukasan, sinubukan niyang isabuhay ang natutunan niya. Medyo kabado pa, tinanong niya si Yo kung pwede siyang samahan mag-igib ng tubig. Masiglang pumayag naman ito. Samantala, sa kabilang banda, isang maharlika na nagngangalang Michelle ang nakatanggap ng ulat mula sa isang kaina-hinalang black mage. Sinabi nitong nailagay na niya ang mga magic stone sa lahat ng lokasyong itinuro sa kanya. Ngumiti si Michelle. Tuwang-tuwa dahil mukhang magiging madali na ang kanilang plano. Dagdag pa ng Black Mage, dahil sa mga nakaraang pakanan nila, nagkahiwa-hiwalay na ang mga high-ranking adventurer party, kaya hindi na ito makikialam sa kanilang operasyon. Gayunman, nanatiling banta ang Heroes Party. Ngunit sagot ni Michelle, wala silang magagawa roon, gagalaw lang ang grupo ng bayani kapag may utos mula sa hari. At sa palagay niya, kahit pa ang mismong bayani ang kumilos, hindi pa rin ito mapipigilan ang mangyayari. Balik sa kagubatan, napansin ni na Lloyd at ng grupo na kakaiba, walang kahit anong halimaw sa paligid. Pinalawak ni Lloyd ang saklaw ng kanyang search spell at nadetect niya ang isang grupo ng mga halimaw mga 10 kilometro sa unahan. Sabi ni Cross, ibig sabihin, malapit na yun sa mga bukirin na pupuntahan natin. Bago pa makapagpaliwanag si Lloyd, sumabat agad si Yo. Sandali, kaya mo bang mag-search hanggang 10 kilometro? Tumango si Lloyd. Agad siyang nainis si Yo, ha? Sabi mo dati hindi pa ganun kalayo ang kaya mo? Maliit lang naman yung 10 kilometro, inosenteng sagot ni Lloyd. Maliit? Sigaw ni Yo, halatang nabubuwisit. Pinakalma siya ng ibang kasamahan at pinaalalahanang mas malaking problema sila ngayon. Kaya dali-dali silang tumakbo papunta sa lokasyon ng mga halimaw at pagdating nila. Gulat silang lahat, sobrang dami ng mga wolf-type monsters na sumalakay sa mga bukirin na dapat nilang ipagtanggol. Ngunit ang mas ikinabahala ni Lloyd ay ang katotohanang iyon lang ang tanging lugar na nakita niyang may halimaw. Habang iniisip ni Lloyd kung saan napunta ang mga halimaw, napansin din ng buong grupo na kakaiba iyon kasi, sa normal na sitwasyon, hindi umaalis ang mga halimaw sa kanilang teritoryo. Habang nagtataka ang lahat, biglang may napansin si Cross sa gitna ng kawan ng mga lobo, may kakaibang bagay doon. Hindi ito makita ng iba dahil hindi kasing talas ang mata nila si Cross. Kaya ginamit ni Lloyd ang isang mahika para bigyan ng sarili niya ng telescopic vision. Dahil dito, nakita niya ang isang itim na bato sa gitna ng mga lobo.
Ginamit din niya ang parehong mahika sa mga kasamahan niya at doon nila nakita ang misteryosong bato. Sabi ni Dogges parang Magi Stone daw yon at dagdag naman ni Silica, nakakaalarma ang itim na aurang nakapalibot dito. Ayon kay Lloyd, baka iyon ang pinanggagalingan ng mana. Pero napansin niya rin na parang pamilyar ang enerhiya nito kapareho ng sa mga Beastfolk. Naalala niya tuloy ang sinabi ni Merlin dati na ang mga Beastfolk ay may espesyal na mahika para kontrolin ang mga halimaw. Mukhang iyon din ang ginagawa ng Magi Stone na ito. Agad nagcast si Lloyd ng search spell at napansin niyang may paparating na malaking grupo ng mga halimaw. Doon niya naintindihan na ang Magi Stone ang sanhi ng kaguluhan pero hindi pa rin niya alam kung bakit. Nagpa siya ang grupo na dapat silang umatras muna pero tumanggi si Yo. Sabi niya kung tatakas sila, sisirain ng mga halimaw ang mga bukirin. Pumayag si Dogges na mahirap nga talagang tumakas sa ganitong sitwasyon. Pero duda si Silica kung kaya nilang manalo sa laban na ito. Biglang nagsalita si Lloyd, lalaban tayo. Confident siyang mananalo sila kung susundin nila ang plano niya. Una nilang target, wasakin ng Magi Stone. Tinanong niya si Cross kung kaya niyang barilin yon. Hindi sigurado si Cross kung kaya niyang basagin mula sa ganung layo, pero sabi ni Lloyd, okay lang basta tamaan niya. Tumutok si Cross at saka naglagay si Lloyd ng 3 enchantment spell sa kanya. Dahil dito, tumama ang palaso at tuluyang nabasag ang Magi Stone. Nagulat si Cross at tinanong kung paano niya nagawa yon. Sabi ni Lloyd, in-enchant ko ikaw, pati pana mo at mga palaso mo. Normal lang yan para sa isang tulad ko. Nabigla ang lahat kasi alam nilang hindi kaya ng normal na white mage na i-enchant ang tao at sandata ng sabay. Pagkatapos noon, napansin nilang nag-aaway na ang mga lobo. Nang masira ang Magi Stone, bumalik ang likas sa pagiging mabangis ng mga ito. Ayon kay Lloyd, naging matagumpay ang unang parte ng plano niya. Pero hindi pa tapos, papalapit pa rin ang dambuhalang hukbo ng mga halimaw. Lumabas sila mula sa gubat at si Silica ang unang hamarang sa harapan. Habang papalapit ng papalapit ang mga halimaw sa kanya, kalmado lang si Lloyd, naghihintay ng tamang sandali para magbigay ng utos. Pagsabi niya ng ngayon, agad naglabas si Silica ng isang fire tornado na nilipol ang lahat ng halimaw na papunta sa kanya. Nabigla ang lahat, hindi pa sila nakakakita ng ganon kalakas na mahika dati. Sinabihan ni Lloyd si Silica na ipagpatuloy ang paggamit ng apoy at hangin. Habang lumapit naman siya kay Cross. Dahil sa makapal na usok mula sa apoy ni Silica, nabulag ang mga lumilipad na halimaw, pero hindi rin nila ito makita. Kaya ginamit ni Lloyd ang telepathy para i-connecta ang mga pandaman nila ni Cross, saka ginamit ang search skill para ibigay ang eksaktong lokasyon ng mga kalaban. Pagkakita ni Cross sa mga iyon, tinamaan niya ang lahat ng walang mintis, isang tama, isang bagsak. Pagkatapos, bumalik si Lloyd kay Silica para sa huling bahagi ng kanilang plano. Pero sinabi ni Silica na ubos na ang mana niya. Wala yun kay Lloyd, nagmistulang walking power bank siya at ibinahagi ang mana niya kay Silica. Sa sobrang dami ng naibigay niyang mana ng biglaan, napaluhod siya sa pagod pero sinabi niyang huwag siyang alalahanin at ipatawag na lang ang ulan. Sumunod si Silica at agad bumuhos ang malakas na ulan, sapat para patayin ang apoy sa gubat at pigilan itong kumalat. Ngunit pagkatapos noon, naubos na rin ang mana ni Silica at bumagsak siya. Buti na lang, nasalo siya ni Dogges. Pinuri siya ni Yu, sinabing magaling ka. Kami na ni Dogges ang bahala sa mga natitirang halimaw. Habang nagmamadali silang humabol sa natitirang mga nilalang sa labanan, nagpahinga muna sina Silica at Lloyd. Biglang napahiga si Lloyd sa lupa, sabay sabi, kailangan ko pang magporsige. Hindi ako dapat napapagod sa ganito kaliit na gawain. Maya-maya, natapos ni Nayo at ng iba pa ang paglilinis ng mga halimaw, at pagbalik nila kay Lloyd, sinabi niyang kailangan nilang tumungo agad sa kalapit na lungsod. Pakiramdam daw niya ay pain lamang ang lugar na ito at ang tunay na target ng kaaway ay ang lungsod ng Ishtar. Nagulat ang lahat at biglang kumuha si Lloyd ng kahon ng mana potions mula sa kanyang storage dimension. Habang iniinom niya ang isa, ipinaliwanag niyang patibong lang pala ang buong misyon, isang plano para mailayo ang mga high-ranking adventurer sa Ishtar at pahinain ang depensa ng lungsod. Sabi ni Cross, pero hindi ganon kadali yun. May mga bayani at ang Night Order doon. Sumang-ayon naman si Doggas, sinasabing may punto si Lloyd. Dahil dito, nagdesisyon si Yo na bumalik agad sa Ishtar. Para siguradong makapaghanda sila kung sakali. Binigyan ni Lloyd ng buff ang buong grupo matapos niyang inumin ang mana potion, sabay sigaw, Tara na. Tumakbo siya agad pa Ishtar, at lahat ay napanganga sa bilis niya. Habang sinusubukang humabol si Yo, napansin niyang mas mabilis na rin siyang tumatakbo kaysa dati. Hindi na rin nagtaka ang grupo nang sabihin ni Lloyd na binigyan niya silang lahat ng speed buff para makarating agad sa lungsod.
Samantala, sa kabilang panig, abala si Michelle sa pag-aasikaso ng mga dokumento sa kanyang mansyon nang biglang lumitaw ang Demon General na si Grace. Sinabi nitong handa na ang kanyang hukbo para umatake. Napangiti si Michelle, pinag-usapan nilang gaanong kadali nilang naipuslit ang isang buong hukbo patungong Ishtar, salamat sa kapangyarihan ng Bespoke Girl na kanilang dinukot. Sabi ni Michelle, patuloy nilang gagamitin ang kakayahan ng dalaga para sa kanilang mga plano, at pumayag naman si Grace na siya na ang bahala roon. Samantala, nagmamadali pa rin sina Lloyd papunta sa Ishtar, at kahit pansamantala silang huminto para huminga, buo pa rin ang loob nilang malapit na nilang marating ang lungsod. Ngunit napansin ni Silica na baka napapagod na si Lloyd dahil mahirap magpanatili ng enchantment magic. Ngumiti lang si Lloyd at sabi, mahirap yan para sa mga hindi sanay. Pero tinuruan ako ng teacher ko na gamitin ito araw-araw hanggang masanay ako. Kaya sanay na akong mag-cast ng enchantment ng matagal. Ikinwento ni Lloyd kung paano siya minsang itinapon ni Merlin sa gitna ng kagubatan bilang bahagi ng training niya. Dahil hindi niya kayang talunin ang mga halimaw roon, ginawa na lang niya ang alam niyang pinakamabuti, tumakbo palayo. Dahil doon, napilitan siyang gumawa ng mga bagong spell para mapabilis ang kilos niya. Sabi niya, impyerno raw ang naging training na yon. Lalo na't madalas siyang pag-alitan ni Merlin. Kaya iniisip niya na baka mahina lang talaga siya noon. Akala pa nga niya normal lang yung ganong klase ng training, pero biglang sinabi ni Silica at yun na hindi yun normal, kahit papaano. Pero syempre, si Lloyd, sa sobrang tanga at masipag niya, inakala pa rin na mahina lang yung training niya kumpara sa karaniwan, kaya nagpasya siyang mag-training ng mas matindi pa. Hindi na alam ni Silica at Yo kung paano siya tatapatan. Pagkatapos, nagpahinga muna sila bago ipagpatuloy ang paglalakbay. Nagcast si Lloyd ng speed buff sa grupo para mas mabilis silang makagalaw, tapos ginamit din niya ang search magic para siguraduhin walang mga halimaw sa paligid. Habang maayos silang naglalakad, bigla siyang huminto kaya nagkabanggaan silang lahat. Nagtanong sila kung anong problema, at sagot ni Lloyd. May na-detect daw ang search skill niya, pero hindi ito tao, at hindi rin halimaw. May kakaibang pakiramdam siya tungkol dito. Kaya sabi niya, mauna na raw sila habang siya'y mag-iimbestiga. Pero sinabihan siya ni Yo na kung sakaling mapanganib yun, baka kailanganin niya ang tulong nila, at pumayag naman si Lloyd. Pagdating nila sa isang lumang kubo, sinabi ni Lloyd na sigurado siyang may mga demonyo sa loob. Nabigla ang lahat dahil dapat nasa kabilang panig ng bundok lang ang mga demonyo. At bawal silang pumasok sa teritoryo ng tao. Ipinaliwanag ni Lloyd na bawal nga dapat sila, pero pinaalala sa kanya ng iba na nitong mga nakaraang taon, nilalabag na ng mga demonyo ang batas at umatake na sila ng mga tao. Tinanong nila kung bakit parang wala siyang alam tungkol doon, at sinabi ni Lloyd na wala siyang maalala sa pagkabata niya, inaampun daw siya pagkatapos ng digmaan. Nag-alala ang grupo na baka na-trigger nila ang masamang alaala ni Lloyd, pero ngumiti lang siya at sinabing ayos lang siya. Sabi ni Cross, dapat bumalik sila sa lungsod at ipagbigay alam agad ito sa mga knight. Pero tutol si Lloyd, mas mabuting alamin muna nila ang nangyayari. Nararamdaman daw niya sa mga demonyo ang parehong enerhiya na nakita nila noon sa Black Magi Stone. Napatigil ang lahat ng marinig yon. Sabi ni Lloyd, kung totoo ang plano ng mga demonyo na umatake sa Ishtar, lalo pang mahalaga ang investigasyon nila. Sumang-ayon si Yu, dahil kung hindi sila kikilos, baka malagay sa panganib ang Ishtar, at pumayag din ng lahat. Paglapit nila sa kubo, wala silang nakita sa loob, kaya ginamit muli ni Lloyd ang search skill niya. Doon niya nadiskubre na nasa ilalim pala ng lupa ang mga demonyo. Sabi ni Dages, hanapin daw nila ang pasukan, pero sabi ni Lloyd, huwag na, may mas mabilis siyang paraan. Inutusan niya si Silica na gumamit ng Earth Magic, pero bago yon, nag-cast muna siya ng mga buff sa buong grupo. Pagkatapos, gumawa si Silica ng malaking buhang inang hukay sa lupa sa harap nila, at gumuho ang kisame ng underground tunnel kung saan nagtitipon ng mga demonyo para magsagawa ng isang ritual. Nagkagulo ang mga demonyo, nagtakbuhan para makaiwas sa mga bumabagsak na bato. Mabilis na tumalon si Yu pababa at sinunggaban ng isa sa kanila sa leeg. Sinigawan niya ito, tinatanong kung anong ginagawa ng mga demonyo sa panig na ito ng kontinente. Pero bago pa siya masagot, ginamit ng isa pang demonyo ang mahika niya para ihagis ang mga bato kay Yu, na madaling hinarang ni Yu gamit ang sarili niyang kakayahan. Pagkatapos noon, agad pumutok si Cross at tinamaan ng isa sa mga demonyo habang ang isa naman ay nakatakas. Habang nagtatago ang mga demonyo sa likod ng mga guho, biglang ginamit ni Silica ang kanyang skill para gawing buhangin ang mga bato, at boom! Nabunyag ang mga kalaban. Sinubukan nilang umatake, pero agad silang hinarang ni Dages kaya napilitan silang umatras at tumakbo. Isa sa mga demonyo ang nakatakas palabas ng silid, pero nang habulin siya ni Yu, hindi niya mabuksan ang pinto.
Dalawa pang demonyo ang sumugod mula sa likod para mang-ambush sa kanya. Pero ginamit ni Cross ang kanyang kapangyarihan para ipako sa lupa ang mga balabal ng mga ito, perfect timing para pabagsakin sila ni Yo. Tatlo agad ang nolipol nila, kaya agad silang tumakbo para habulin ang huling demonyo. Pero bago pa nila ito maabutan, nilamon na ng isang malaking kakon ang Beast Girl, at dinala siya ng demonyo palayo. Saktong dumating sina Lloyd at ang grupo, at agad silang nagdesisyong makipaghabol. Nauna sina Yo at Cross makalapit, kaya pinlano nilang i-trap ang demonyo mula sa magkabilang panig habang papalapit pa lang sina Lloyd at ang iba. Nararamdaman ni Lloyd ang napakalakas na magic signal mula sa kakon, kaya sinabi niya sa lahat na kailangang mahuli nila ito kahit ano paman. Ilang sandali lang, hinaranggan ni Yo ang daan ng demonyo, at doon niya napagtanto na napalibutan na pala siya. Sumuko ka na, utos ni Lloyd. May mga tanong lang kami sa'yo. Pero sa halip na sumuko, pinili ng demonyo na lumaban. Nag-activate siya ng magic circle at naghanda ng atake, pero mabilis na kumilo si Lloyd, gumawa siya ng magic shield sa harap ng mga kasama niya. Bumalik sa demonyo mismo ang atake at tinamaan siya ng malakas. Dahilan para bumagsak ito. Agad tumakbo si Lloyd papunta sa kakon at ginamit ang kanyang mahika para ibaba ito at palayain ang Beast Girl sa loob. Dinala nila siya pabalik sa cottage at doon ipinasya ni Lloyd na siya mismo ang magpapagaling sa kanya dahil siya na lang ang makakapagsabi ng totoo, ngayong lahat ng demonyo ay patay na. Habang ginagamit ni Lloyd ang healing magic, namangha sina Yo at Silica dahil sobrang bilis ng epekto. Ipinaliwanag ni Lloyd na inayos niya ng kaunti ang spell. Dahilan para mas gumana ito. Nagulat ang dalawa, ang hirap magbago ng spells. Pero natawa lang si Lloyd, sanay na ako. Pinapagawa sa akin yon ng teacher ko noon. Lagi niya akong pinagtutulungan gumawa ng bagong spells. Agad silang naging curious kung sino ang teacher niya, pero simpleng sagot lang ni Lloyd, isa lang siyang weirdo. Biglang nagising ang Beast Girl, kaya mabilis na lumapit si Yo at tinambakan agad siya ng mga tanong. Kabado siyang nagpakilala, ako si Claire. Pero parang hindi tama ang narinig ni Yo. Kaya tinawag na lang niya ito kung ano man ang pumasok sa isip niya. Tinanong naman ni Cross kung bakit siya kinuha ng mga demonyo, pero nagdalawang isip sumagot si Claire. Kaya si Lloyd na ang nagsalita, adventurers kami. Niligtas ka namin. Sinabi rin niya na may narinig siyang ibang beast folk na kayang mag-control ng mga monster gamit ang mahika, at tinanong kung siya ba ang may kakayahang iyon yung ginamit sa mga farm na nakita nila. Tumango si Claire at inamin na siya nga iyon, pero pinilit lang daw siya ng mga demonyo na gawin yun. Doon nila nakuha ang buong katotohanan, gusto ng mga demonyo na pasukin ng mga halimaw ang Ishtar, dahil ito ang daan papunta sa kontinente. Nagpasya agad sina Lloyd at ang grupo na bumalik para protektahan ito. Kasama si Claire. Pero habang nagpapahinga sila sa daan, biglang naramdaman ni Lloyd ang paparating na napakaraming monsters, at mas malaki pang hukbo ang sumusunod sa likod nila. Nang maramdaman ni Lloyd ang napakaraming halimaw na paparating, kinabahan siya. Alam niyang hindi nila kayang labanan ang lahat ng iyon mag-isa. Kaya napilitan siyang gumawa ng matinding desisyon. Sinabi niya kina Yo at sa iba na tumakbo na papunta sa lungsod at sabihan agad ang mga knight tungkol sa paparating na panganib. Samantala, siya naman ang mananatili kasama si Claire, gagamitin niya ang kapangyarihan nito para pigilan ang mga halimaw hanggat makakaya nila. At doon nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang anime recaps. Salamat sa panonood at magkita ulit tayo sa susunod na episode. Natatakot siya na hindi nila kakayaning labanan ang lahat ng halimaw ng sila lang. Kaya napagdesisyonan niyang gumawa ng matinding hakbang. Sinabi niya kina Yo at sa iba na tumakbo papunta sa syudad para balaan ang mga knight habang siya naman ang may iwan kasama si Claire upang gamitin ang kapangyarihan nito para pigilan ang mga halimaw. Samantala, sa syudad, may ibang problema ang dating party leader ni Lloyd, si Hero Alan. Hindi pa rin siya makahanap ng white mage na papalit kay Lloyd dahil near-reject niya agad ang lahat based lang sa kanilang resume. Kabado namang sinabi ng mga babae sa party niya na kahit ang pinakamahuhusay na kandidato ay kaya lang mag-cast ng 2 enchantment spell ng sabay. Tinawag sila ni Alan na mga walang kakayahang moron. Sinabi naman ni Arena, ang shield user, na baka talagang espesyal si Lloyd, ngunit minamaliit lang siya ni Alan at tinawag na hanggal dahil sa ganoong iniisip. Biglang pumasok ang isang knight at sinabing may dala siyang agarang mensahe para kay Alan. Iniulat niya na nakita ng Forest Patrol Unit ang isang napakalaking hukbo ng halimaw na papunta sa kanila. At kailangan nila ang tulong ng hero kagad. Nagulat ang buong party sa balita, ngunit tinanggap pa rin ito ni Alan. Agad namang umalis ang knight para ipasa ang magandang balita sa iba. Pagkaalis ng knight, tinanong si Alan ng mga babae sa party kung kaya ba talaga nilang labanan ng ganoong kalaking hukbo nang wala silang white mage.
Sagot ni Alan, direktang request ito mula sa kaharian kaya dapat nilang tanggapin para magkaroon sila ng magandang impresyon. Higit pa roon, gusto niyang patunayan na siya pa rin ang pinakamalakas kahit wala ang isang walang kwentang support mage. Sa kabilang banda, narating ni na Lloyd at Claire ang isang bangin kung saan kita nila ang isa pang halimaw na hukbo mas malaki pa kaysa sa papunta sa Ishtar. Natarante si Lloyd nang malaman niyang kapag nagsanib ang dalawang grupo, tiyak na mawawasak ang syudad. Sinabi niyang kailangan nilang pigilan ang mga ito dito. Nagulat siya nang tanungin ni Claire kung may paraan bang mapahinto ang mga halimaw nang hindi pumapatay. Ipinaliwanag ni Claire na inosente ang mga ito at na-brainwash lamang ng mga demonyo matapos sakawin ang kapangyarihan niya. Pakiramdam niya ay may pananagutan din siya, kaya ayaw niyang masaktan ang mga halimaw. Naunawaan ni Lloyd na totoong nagmamalasakit si Claire sa kahit anong nilalang. At nangako siyang hahanap ng paraan na mapahinto sila ng may pinakamababang pinsala. Natuwa si Claire sa sinabi niya. Tumingin si Lloyd sa hukbo ng mga halimaw at tinanong siya kung kaya niyang pauwiin ang mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi sigurado si Claire kung kaya niyang kontrolin ang ganoong karaming halimaw, kaya sinabi ni Lloyd na palalakasan niya ang mana capacity at spell efficiency nito. Humakbang si Claire para subukan, at naghanda naman si Lloyd para i-buff siya. Ngunit hindi siya makapag-cast dahil may isang madilim na aparato sa gubat na nakakaistorbo sa kanyang kapangyarihan. Sa syudad naman, dumating si Alan sa Adventurers Guild. Imbes na magpasalamat, minamaliit pa niya ang mga adventurer at tinawag silang sobrang mahina para sa trabaho. Nainis ang mga adventurer at ipinaalala ng mga babae ni Alan na lahat ng i-rank pataas na party ay nasa labas ng syudad. Patuloy pa siyang nangasar at may isang adventurer na handa ng makipagsuntukan. Pinigilan siya ng kaibigan niya dahil hindi dapat nakikipaglaban sa isang hero. Mabuti na lang dumating ang guildmaster bago pa lumala ang sitwasyon. Sinabi nitong nandito sila para lumaban sa mga halimaw, hindi sa isa't isa. Umismed si Alan habang tumatayo para ipahayag ang plano niya. Sabi niya, uumpisahan ng mga mage ang laban sa pamamagitan ng pagbitaw ng pinakamalalakas nilang spell para mapatay ang pinakamaraming halimaw na kaya nila. Pagkatapos noon, siya raw ang mangganguna sa mga knight at fighters para pigilan ang mga halimaw habang nagre-recharge ng mana ang mga mage. Naniniwala si Alan na hindi magiging problema ang napakaraming halimaw dahil sa brilliant niyang strategy. Pero nagtataka ang ibang adventurer kung nabagsak ba siya noong bata pa. Napansin ni Alan ang pagkainis nila at tinanong kung may gusto ba silang sabihin. May isang mage na kinakabahang nagsabi na wala silang sapat na lakas para pumatay ng napakaraming halimaw sa isang atake. Sumang-ayon ang iba, at sinabing kahit isang halimaw, mahirap nang patumbahin. Sinabihan sila ni Alan na yon ang bare minimum na dapat nilang magawa. Pero biglang nagsalita ang mage mula sa sarili niyang party. Hindi rin daw siya ganoon kakumpiyansa dahil humihina ang mga spell niya nitong mga huling araw. Hindi na raw niya magawa ang dating lakas ng kanyang atake. Sumigaw si Alan, tinatanong kung bakit itinago niya ito. Mahina namang sinabi ng babae na hindi lang siya, lahat sila sa party ay nakaramdam ng paghina simula nang palayasin nila si Lloyd. Nagalit lalo si Alan at sinabing bakit daw siya sinabotage ng mga ito sa pananatiling tahimik. Sagot ni Rina na hindi nila siya pinagtaksilan, si Alan lang ang hindi nakapansin dahil naging kampante siya mula nang maging hero. Hindi na raw ito nagte-training, kaya mas nakakaawa na hindi niya man lang napansin na humihina na siya. Nagulat ang mga adventurers sa nalaman nilang hindi na nag-e-ensayo si Alan. Tinawag niya si Rina na traidor dahil sa pagsisiwalat nito at sinubukan niya itong suntukin pero madali iyon na block ni Rina. Mas lalo tuloy siyang napahiya sa harap ng lahat. Tumakbo siyang nanginginig sa hiya at sumunod naman ang ibang babae sa party ngunit nanatili si Rina. Nagpanik ang mga adventurer dahil paano raw sila mananalo kung ganito kaina ang hero. Sinabihan sila ni Rina na kumalma dahil siya ang hahawak ng command. Ipinahayag niyang aalis na siya sa party ni Alan dahil hindi na ito karapat-dapat tawaging hero at lalaban siya kasama ng lahat. Nakahinga ng maluwag ang lahat at sinabi ni Rina na ang pinakamaganda nilang tsansa para mabuhay ay mahanap ang white mage na si Lloyd. Samantala, natagpuan ni na Lloyd at Claire ang isang itim na Magi Stone, ang bagay na humaharang sa mga spell ni Claire. Sinabi ni Lloyd na nakakita rin sila ng ganitong Magi Stone sa isa pang lugar at ito ang ginagamit para kontrolin ang mga halimaw. Kailangan daw nila itong sirain, ngunit sagot ni Claire, malamang ay marami pang Magi Stone sa paligid dahil napakalaki ng horde ang kinokontrol. Tinanong ni Lloyd si Claire kung kaya ba nitong ma-detect ang mga Magi Stone. Sagot ni Claire, kaya lang niya ito kapag malapit ang mga ito sa kanya. Para kay Lloyd, sapat na iyon. Ginamit niya ang combo ng Search Magic at Sense Sharing spell para mabilis na mahanap ang mga lokasyon ng iba pang Magi Stone.
Hindi pa man lubusang naiintindihan ni Claire ang ginagawa niya, bigla niyang kinastahan silang dalawa ng invisibility spell para makalapit sa Magi Stone nang hindi napapansin ng mga halimaw. Nagsisimula ng magduda si Claire sa tunay na kakayahan ni Lloyd, ngunit sumunod pa rin siya. Paglapit nila, ginamit ni Claire ang kapangyarihan niya upang inyutralize ang Magi Stone. Pagkaalis ng epekto nito, nakalaya ang mga halimaw at kusang lumisan sa lugar. Sa kabilang banda, nakahanda na ang adventurers at mga knights sa hangganan ng syudad. Ngunit kinakabahan ng captain ng knights tungkol sa kanilang plano. Samantala, nagdesisyon ng guildmaster ng adventurers na maniwala sa sinabi ni Rina at ailagak ang pag-asa nila kay Lloyd. Noong mas maaga, ipinaliwanag ni Rina sa mga adventurer na si Lloyd ang totoong lihim na MVP ng Heroes Party, kahit isa siyang white mage. Hindi ito agad pinaniwalaan ng iba, pero naniwala ang guildmaster. Sinabi niya kay Rina na hindi nila matatawag si Lloyd dahil nasa isang quest ito sa labas ng syudad at inaasahang 1 linggo bago makabalik. Nagulat si Rina sa balita, ngunit mabilis niyang naisip na kayang paikliin ni Lloyd ang oras ng paglalakbay. Hinikayat niya ang lahat na itaya ang buhay nila sa pagbabalik ni Lloyd. Dahil napagdesisyonan na iyon ng lahat, hindi na nag-aalala ang guildmaster. Dumating ang monster horde at iniutos ni Rina sa archers at mages na simulan ng pag-atake. Nahirapan ng pormasayo ng mga halimaw at pagtalo nila sa trenches, tinangay sila ng malalakas na agos ng tubig, nagbibigay pa ng dagdag na oras para sa pagbalik ni Lloyd at ng grupo nito. Lumipas ang oras at dumating ang gabi. Nagpahinga muna ang grupo ni Yu, umaasang makarating agad sa Ishtar upang suportahan si Lloyd. Samantala, naabot na rin ni Lloyd at Claire ang huling Magi Stone at na-neutralize ito. Natuwa silang lahat ng halimaw ay malaya na, pero agad nagsimula ang gulo ng mag-away ang mga panther at wolf. Natamba ang Magi Stone at tumama kay Claire, kaya nawala ang invisibility niya. Lumingon agad ang mga halimaw sa kanya at nagpanik siya, ngunit tumakbo si Lloyd sa kabilang panig at nagpaputok ng Fairy Work spell para ma-distract ang mga ito. Sa kabilang dako, patuloy pa ring nilalabanan ni Rina at ng iba ang mga halimaw. Bumagsak ang kanilang right wing dahil sa mabangis na pag-atake. Mas lalo pang lumala dahil papalapit pa ang mas marami pang halimaw. At habang nawawala na ng pag-asa ang lahat, isang makapangyarihang fire spell ang tumama sa mga halimaw at pinabagsak ang mga ito. Natuwa ang lahat nang makita si Yo at ang S-rank party niya na sumasali sa laban, senyales na malapit na rin si Lloyd. Samantala, abala naman si Lloyd sa literal na pagtakbo palayo sa dalawang grupo ng halimaw na parang naglalaro ng habulan habang sinusubukan siyang masilo. Patuloy siyang umiilag at tumatakbo, pero napagtanto niyang hindi walang hanggan ang stamina niya. Napansin din ni Claire na puro pag-iwas lang ang ginagawa ni Lloyd at hindi siya lumalaban pabalik. Inisip niyang ginagawa ito ni Lloyd dahil hiniling niyang huwag saktan ng mga halimaw. Nagpasya siyang tulungan siya nang makita niyang nasa sagad na si Lloyd at nagsimula siyang kumanta. Pagkarinig ng mga halimaw sa kanta niya, huminto ang kanilang pag-atake at tahimik na bumalik sa kagubatan. Lubos na humanga si Lloyd. Tinanong niya si Claire kung paano niya nakontrol ang mga halimaw. Sagot ni Claire, hindi niya kinokontrol ang mga ito, ipinapasa lang ng kapangyarihan niya ang nararamdaman niya. Hiningi lang daw niya sa mga ito na umuwi. Nagpasalamat si Lloyd sa pagligtas ni Claire sa buhay niya at sinabi niyang kailangan na nilang bumalik sa Ishtar. Kung saan nagbigay ng panibagong pag-asa sa depensa ang pagdating ng grupo ni Yu. Ngunit kahit na may dagdag na puwersa, mabilis pa ring napakilos at nalampasan ng mga halimaw ang mga tao. Nasugatan pa si Rina, at pagkatapos noon tuluyan nang nabasag ang defense formation. Nawala na ng pag-asa ang lahat hanggang sa marinig nila ang matamis na kanta ni Claire na pinalakas ni Lloyd gamit ang support magic. Biglang kumalma ang mga halimaw at nagsiuwian ng hindi sinasaktan ng sino man o isa't isa. Nagulat ang lahat sa nangyari at sinabi ni Lloyd kay Claire na ang pambihira nitong magic ang nagligtas sa napakaraming buhay. Pero hindi pa tapos ang laban. Papalapit na ang isang grupo ng higanteng rock golems at nagpasya si Lloyd na pipigilan niya ang mga ito anuman ang mangyari. Samantala, ang utak ng monster invasion na si Michelle ay umiinom ng alak at iniisip na baka wasak na ang Ishtar ngayon. Dumating ang kanyang lingkod dala ang agarang balita. Inakala ni Michelle na ito na ang ulat ng kanilang tagumpay, ngunit sinabi ng lingkod na umatras at nagkalat-kalat ang mga halimaw imbes na umatake sa Ishtar. Hindi makapaniwala si Michelle at humingi ng paliwanag. Ngunit niyang lingkod niya ay walang ideya kung paano nangyari iyon. Samantala, sinubukan ni Claire na gamitin ang kapangyarihan niya sa mga golem pero hindi ito umubra. Napagtanto ni Lloyd na siguradong may pakikialam ang mga demonyo. Nagpasya siyang makipagkita sa party niya para pag-usapan ang susunod na hakbang at pinagaling ang sarili pati si Claire para makatakbo sila ng mabilis. Tumakbo sila diretso sa gitna ng hukbo ng mga golem na agad silang napansin at inatake.
Umiwas sila sa gilid at lumapit sa trenches na inihanda ng mga sundalo. Bigla nilang naramdaman na hinawakan ni Lloyd ang bewang ni Claire at tumalon sila ng malayo, lampas pa sa trenches. Namangha ang lahat sa enchantment magic niya at napagtanto nilang ito ang white mage na sinasabi ni Rina na dapat nilang pagkatiwalaan. Paglapag ni Lloyd sa lupa, sinalubong siya agad ng party niya. Sinabi niyang dahil kay Claire kaya umaatres ang mga halimaw, ngunit ngayon kailangan naman nilang harapin ang mga golem. Bigla siyang napaluhod at nag-alala ang mga kaibigan niya na baka sobrang napagod na siya matapos gumamit ng support magic ng walang tigil. Gayunpaman, ay nagsabi sa kanila na magpapahinga lamang siya kapag tapos na ang laban. Pagkaraan noon ay dumating ang guildmaster para batiin si Lloyd at nagulat ito nang makita siyang may kasamang furry. Hiniling ni Lloyd na dalhin si Claire sa ligtas na lugar at inutusan naman ng guildmaster ang mga kabalyero na bantayan siya. Pagkatapos ay sinabi niya na si Lloyd ang tanging pag-asa nila para manalo sa labang ito, ngunit hindi alam ni Lloyd kung sino ang nagpakalat ng ideyang iyon. Dumating si Rina at sinabi sa kanya na hindi sasali si Alan sa laban. Nagulat si Lloyd at ipinaliwanag ni Rina na nakabangga ito ng mga adventurer sa guild kanina at tinalikuran ng kanyang tungkulin. Hindi makapaniwala si Lloyd na iniwan ni Alan ang mga tao ng syudad sa panganib kahit siya ang itinuturing na hero. Ayon kay Rina, hindi naman talaga siya karapat-dapat tawaging hero. Bigla siyang napahawak sa sarili sa sakit dahil sa kanyang sugat at agad itong ginamo ni Lloyd hanggang sa tuluyang gumaling. Lubhang humanga ang guildmaster dito, ngunit muling nawala ng lakas si Lloyd. Tinulungan siyang tumayo ni Rina at sinabi niyang habang kasama nila si Lloyd noon, pakiramdam nila ay hindi sila matatalo. Ngunit noong umalis si Lloyd, doon nila napagtantong bahagya lang pala silang higit sa karaniwan. Sinabi pa niya na dapat ay naisip na niya iyon noon pa at pinigilan ng iba na paalisin si Lloyd, ngunit hindi pa rin naniniwala si Lloyd na espesyal siya. Wala siyang oras para magpatuloy sa pagpapakumbaba dahil dumating na ang mga golem sa harapan. Naghanda ang lahat na lumaban at nagpa siyang sumugod diretso sa mga golem, ngunit sumigaw si Lloyd na umatras sila dahil hindi ordinaryo ang mga golem. Huli na ang babala niya nang mabasag ang mga espada ng mga kabalyero pagtagos sa mga golem. Tinabig ng golem ang mga kabalyero at agad namang nag-utos si Rina para muling kontrolin ang laban. Inutusan niya ang mga salamangkero at mga mamamana na umatake mula sa malayo, ngunit wala ring epekto ang kanilang mga atake. Tumawid ang golem sa hukay at nag-umpisang umatras ang mga sundalo sa takot. Nagpasya si Lloyd na magbigay ng buff sa lahat, ngunit sinabi ng kanyang mga kasama na baka hindi niya kayanin. Sagot ni Lloyd, kaya niya iyon, at nagcast siya ng 2 enchantment spell sa lahat ayon sa pangangailangan nila. Ngunit lalo siyang nanghina at iniisip niyang hindi magtatagal ang epekto ng kanyang mahika. Sinabihan niya ang kanyang mga kasama na bilisan ng pagtatapos sa laban. Umakyat si Yu sa scaffolding at ipinaalam sa lahat ang tungkol sa napakalakas na buffs na ibinigay ni Lloyd. Sinabi niyang kaya na nilang manalo ng madali. Mahirap paniwalaan ito ng mga kabalyero, ngunit nang umatake ang isang golem at nagpanik sila, agad silang nailigtas ni Rina. Sumunod dito, inatake ni Yu ang golem at winasak ito. Ginamit ito ni Rina upang ipakita sa lahat kung gaano kalakas ang enchantment magic ni Lloyd at sinabi niyang mas malakas sila ngayon. Pinatunayan agad ito ng lahat at tumaas ang kanilang kumpiyansa. Hiniling ni Lloyd sa kanyang mga kasama na suportahan ang lahat. Ngunit sobrang hina na niya kaya dinala siya ng guildmaster sa isang lugar kung saan siya makapagpapahinga. Samantala, pinangungunahan ni Cross ang mga mamamana upang paputukin ang mga fireball na nagdudulot ng doble damage sa mga golem. Lumalaban din sina Doggess at Silica sa unahan, pinabagsak ang maraming golem gamit ang makapangyarihang mahika ni Silica. Nagpapatuloy ang laban at hindi nagtagal ay halos lahat ng golem ay nawasak na. Nakatutok si Yu sa huling natitira, ngunit may isa pang adventurer na sumubok sumingit. Sinubukan niyang tamaan ang golem ngunit nabasag ang kanyang espada at doon napagtanto ng lahat na naubos na ang bisa ng mga spell ni Lloyd. Nagpanik ang lahat at nagsitakbuhan habang papalapit ang golem sa tarangkahan ng syudad, ngunit hinaranggan ito ni Yu. Bago pa siya tamaan, sinunggaban siya ni Rina upang mailigtas siya at hinarang naman ni Gagas ang mabigat na atake. Napagtanto ni Lloyd na hindi nila kayang manalo ng sila lang, kaya ginamit niya ang natitirang lakas para i-enchant ang espada ni Yu. Nakita ito ni Yu at hiniling kina Rina at Doggess na suportahan siya. Pinagsama nila ang lakas para harangin ang atake, at pagkatapos ay inatake ni Yu ang golem at winasak ito sa isang paghiwa. Nagsimula nang magdiwang ang lahat sa tagumpay na noon ay akala nilang imposibleng makamit. At nagbigay daan na si Lloyd sa sarili na magpahinga, agad na nawala ng malay. Sa kabilang banda, nakarating ang Demon General na si Gris sa kastilyo ni Michelle para ireklamo ang kanyang kabiguan. Hindi lamang sila nabigong wasakin ng Ishtar, kinuha pa sa kanila si Claire.
Ngunit hindi niya naabutan si Michelle kaya winasak niya ang sariling opisina at nangakong wawakasan niya ang buhay nito kapag muling nagkita sila. Balik sa syudad, nagising si Lloyd matapos ang isang araw ng mahimbing na tulog. Dumating si Yu upang kamustahin siya at nagsimula siyang umiyak dahil nawalan siya ng malay sa laban dahil sa pagiging mahina niya. Wala nang gana makipagtalo si Yu kaya sinabi niyang sumama na lang siya. Pagtapat nila sa pintuan ng inn, nagsigawan sa tuwa ang mga tao sa labas at tinawag siyang bayani. Kinabahan si Lloyd at agad isinara ang pinto dahil hindi niya kayang harapin ang napakaraming tao. Nainis si Yu at sinabi niyang harapin niya ang mga tagahanga niya. Lumabas naman si Lloyd, pero dumaan siya sa bintana para hindi makaharap ang lahat. Samantala, nakarating ang especially iyan ni Merlin na si Will sa pintuan niya, ngunit agad itong pinasabog ni Merlin dahil inakala niyang magnanakaw ito. Nigasgas ay wala kay Will, kaya pinapasok siya ni Merlin kung saan naroon na ang iba pang miyembro ng partido niya. Tinanong siya ni Merlin tungkol kay Lloyd at sinabi niyang itinapon ito mula sa party ng heroes. Nagulat si Merlin, ngunit sinabi ni Will na mabuti iyon dahil mas mabuti ang pagtrato ng bago niyang party sa kanya. Ibinahagi rin niya ang tungkol sa kakulangan ni Lloyd sa kumpiyansa at ang labis na taas ng pamantayan nito para sa sarili. Alam ni Merlin na may bahagi siya sa dahilan nito, ngunit ayaw niyang ulitin ni Lloyd ang mga pagkakamali na nagawa niya noon. Balik sa syudad, nagtatago si Lloyd mula sa mga tao dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya hinahabol. Natagpuan siya ng party niya at ipinaliwanag sa kanya na nagpapasalamat lang ang lahat dahil iniligtas niya ang syudad. Hindi iniisip ni Lloyd na nararapat siya sa ganitong atensyon, ngunit sinabi ng lahat na dapat ay magkaroon siya ng kaunting tiwala sa sarili. Dahil sa mga salita nila, nagpasya siyang salubungin ang mga tao kahit na hindi pa rin niya iniisip na karapat-dapat siya sa papuri. Sinabi niya sa kanila na dapat mas bigyang pansin ang mga knight at mga adventurer, ngunit kahit sila mismo ay ibinabalik ang kredito sa kanya. Tinawag nila siyang bayani ng Ishtar at nagpasya si Lloyd na subukang masanay sa ganitong pagtrato. Sa kabilang banda, inis na inis si Alan na tinatawag na bayani si Lloyd at pinaalalahanan siya ng mga babae niya na mababawi ang kanyang titulo bilang hero dahil tinanggihan niya ang isang emergency request. Alam niya yon at nagpasya siyang tumakas palabas ng bayan kasama ang mga babae niya. Balik sa tirahan ni Merlin, nagiinom ang lahat dahil ngayong araw ay ginuganitan nila ang kaarawan ng sakripisyo ni Hero Sibyl. Na ibinuwis ang buhay upang patayin ang Demon King at iligtas ang mga taong nadamay sa labanan. Bigla namang ibinunyag ni Will na kumikilos muli ang mga demonyo at sinubukan nilang gamitin ang magic ng mga Beastman upang papuntahin ang mga halimaw sa Ishtar. Hinala niya na sinusubukan nilang buhayin muli ang Demon King at natarante si Merlin dahil mabuburan niyo ng lahat ng isinakripisyo ni Sibyl. Sinabihan siya ng iba na kumalma dahil kailangan nilang gawin ang lahat upang manatiling ligtas ang mundo. Makaraan ng ilang araw, ipinatawag si Lloyd at ang kanyang party ng City Lord. Isang batang lalaki ang sumalubong sa kanila at dinala sila sa loob at naroon na si Claire na naghihintay. Masaya silang lahat na makita siya at tinanong kung ipinatawag din siya. Ngunit sinabi ng binata na siya ang espesyal na bisita. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Lord Abel, ang pinuno ng teritoryong ito, at hindi makapaniwala ang lahat dahil inakala nilang isa lamang siyang lingkod. Sabi ni Silica, alam ng lahat na higit isang dekada nang namumuno ang Lord sa teritoryong ito at napakabata pa ni Abel para doon. Sagot ni Abel, pareho lang sila ng anti-aging DNA ni Ash Ketchum. Sabi pa ni Lloyd, ganoon din si Merlin. Tugon naman ni Abel. Pag-uusapan nila yon sa ibang araw dahil may mas mahalagang isyu ngayon. Ibinunyag niya na si Claire ay ang pangalawang prinsesa ng Forest Empire kung saan naninirahan ang mga Beastfolk at hindi makapaniwala si Lloyd. Kinumpirma ito ni Claire at nagulat din ang lahat. Sabi ni Abel, ang kakayahan ni Claire na makaimpluwensya sa mga halimaw ay napakabihira at kung mapunta sa maling kamay ay maaaring magdala ng sakuna. Kaya matagal na siyang hinahanap ng imperyo. Ngayon na nailigtas na siya, kailangan na siyang ibalik sa kanilang tahanan. Hiniling ni Abel na samahan ng party ni Lloyd si Claire patungong kabisera kung saan sasalubungin siya ng mga Beastman dahil tiwala siyang kaya nilang harapin ang kahit sinong kalaban, pati mga demonyo. Kahit hindi pangkaraniwan para sa mga adventurer ang maging tagapagbantay ng isang miyembro ng Maharlika, nauunawaan ng lahat na kailangang manatiling sikreto ang tunay na pagkakakilanlan ni Claire at pumayag silang maging kanyang mga bantay. Lumipas ang 10 araw mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay, ngunit hindi pa rin sila malapit sa Royal Capital. Nagrereklamo si Cross na sobrang layo ng kabisera, ngunit pinaalalahanan siya ni Douglas na sinadya nilang dumaan sa mas mahabang ruta para manatiling ligtas. Si Yu naman ay hindi apektado ng haba ng biyahe. Mas interesado siya sa hot springs sa susunod na bayan at tinanong niya si Claire kung nakapunta na ba siya roon.
Naiinis si Cross sa pagiging kampante niya, ngunit sabi ni Silica na nakakatulong ang masigla nitong ugali para maging magaan ang paglalakbay at mabuti rin itong karanasan para kay Claire. Naisip ni Cross na baka pinag-isipan talaga ito ni Yu, pero sa huli, lumabas na gusto lang niyang mag-enjoy. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa Hot Spring Town at nagsaya ang mga babae sa kanilang pool. Samantala, nagkuskusan ng likod ang mga lalaki at napaisip si Lloyd tungkol sa posibilidad ng demon attack. Iniisip niya na habang papalapit sila sa kabisera, mas malaki ang tsansa na mainip ang mga demonyo at umatake. Hindi sila maaaring magpadala ng buong hukbo, kaya tiyak na ang Elite Forces lamang ang iPad-adala upang dukutin si Claire. Habang nagmumuni-muni siya, naisosobrahan niya ang pagkasko sa likod ni Cross. Sinabi ni Cross na masakit na, ngunit patuloy si Lloyd sa pag-iisip tungkol sa pagpapalakas ng kanyang mga spell habang wala sa sarili na nilalapatan siya ng mabibigat na hagod. Pagkatapos, sinabi ni Lloyd na dapat silang manatili sa lungsod ng ilang araw upang makapaghandang mabuti para sa anumang biglaang pag-atake ng mga demonyo. Sumang-ayon si Silica at ganoon din si Dogges dahil gusto niyang i-upgrade ang kanyang kagamitan. Sabi ni Silica na mag-e-eksperimento rin siya ng mga bagong skill, at sabi ni Cross ay ayos lang sa kanya kahit ano, pero magagamit din niya ang oras para i-maintain ang kanyang pana. Dahil dito, nagpasya si Yu na mananatili sila sa bayan ng 2 linggo at determinado si Lloyd na maging mas malakas pa para makatulong sa kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, nagsimulang maghanap si Dogges ng bagong gamit sa bawat weapon shop. Nadismaya siya sa lahat ng napuntahan at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, nakita niya sina Yu at Claire na nagpapahinga lang. Sinabi niya na gusto niyang bumili ng bagong kalasag ngunit wala siyang makitang maayos na pamalit. Naiintindihan ni Yu na mahirap makahanap ng kalidad na gamit sa mga ordinaryong lugar, ngunit sinabi ni Claire na may nakita siyang tindahan sa isang tahimik na eskinita at sa palagay niya ay mas maganda ang mga armas doon kaysa sa iniisip. Nagpasya si Dogges na pagtiwalaan siya at sinubukan ng tindahang tinukoy niya. Pagdating niya, wala siyang nadatnang tao ngunit sinimulan niyang silipin ang mga armas na nakadisplay. Napansin niyang mataas ang kalidad ng mga ito. Bigla namang lumabas ang may-ari ng tindahan. Mukha itong galit at bastos at tinanong si Dogges kung ano ang kailangan niya. Tinanong din niya kung kasamahan ba siya ng mga hinayupak na tinutukoy niya, ngunit kinakabahang sumagot si Dogges na tinitingnan lang niya ang mga kalasag. Sinabi ng matanda na malaya siyang tumingin kung ganoon. Ngunit ngayon ay naguguluhan si Dogges sa nangyayari. Pagkalipas ng ilang minuto, mas lalo pang naintriga si Dogges dahil lahat ng armas sa tindahan ay dekalidad, pero wala ni isang customer. Maya-maya, dumating ang isang grupo ng adventurers at nagulat silang makita si Dogges doon. Tinanong siya ng kanilang leader na si Karen kung bibili ba siya ng armas. Nang umuo si Dogges, nagtawanan silang lahat. Tinawag nila siyang tanga at low-rank adventurer na hindi man lang alam kung saang tindahan dapat bumibili. Sa sandaling iyon, lumabas ang may-ari ng shop at halatang may alitan siya sa magugulong grupo dahil sila ang dahilan kung bakit bagsak ang benta niya. Tumayo si Dogges para ipagtanggol ang matanda at tinanong kung sindikato ba mga ito na nang-aagaw ng tindahan. Sinabi ng lahat na halatang dayo siya dahil sino ba ang hindi nakakakilala sa A-ranked adventurer na si Karen. Nagtaka si Dogges kung bakit isang A-ranked adventurer ang nanghaharas sa may-ari. Sinabi ni Karen na kasalanan iyon ng matanda dahil hindi ito ibinibenta sa kanya ang special item. Sagot ng matanda, kahit mabili pa iyon ni Karen, hindi naman niya magagamit at hindi siya magbebenta ng armas sa taong hindi karapat-dapat gumamit nito. Sinabi naman ni Karen na kailangan niyang turuan ng leksyon ang matanda at nagsimulang mag-crack ng kamao. Sinaway siya ni Dogges, sinasabing nakakahiya ang ginagawa niya bilang isang A-rank adventurer. Dahil dito, isa sa mga tauhan ni Karen ang unang umatake kay Dogges. Ngunit madali itong nasalo ni Dogges at inihampas niya ang kalaban sa sahig, dahilan para umatras ang lahat. Kinuha niya ang kanyang shield mula sa storage at itinulak palabas ng tindahan ng buong grupo bago isinara ang pinto sa mukha nila. Napahiya si Karen at hindi makapaniwala. Tanong niya, paano natalo ng kung sino-sino lang ang isang A-rank adventurer na tulad ko? Binuksan ni Dogges ang pinto at iniharap sa kanya ang S-rank tag niya. Nanlaki ang mata ng lahat. Pati ang matanda ay nagtanong kung bakit hindi niya agad ipinakita ang ranggo niya para naiwasan sana ang gulo. Sagot ni Dogges, nakakababa ng dignidad na umasa sa ranggo kaysa sa tunay na lakas. Dahil dito, nagtakbuhan si Karen at ang kasama niya. Lubhang humanga ang matandang shopkeeper sa galing at pag-uugali ni Dogges, kaya nagpasya siyang ipamana rito ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Samantala, sinusubukan ni Lloyd pagandahin pa ang kanyang mga spell. Pagbalik ni Yu at Claire mula sa pamamasyal, na curious sila sa ginagawa niya.
Ipinaliwanag ni Lloyd na sinusubukan niyang palakasin ang kanyang support spells pero dumating na ang panahon na kailangan niyang matuto ng bago. Iminungkahi niyo na mag-aral siya ng attack magic. Ngunit sinabi ni Lloyd na hindi siya magiging magaling dito dahil likas na hindi malakas sa offensive spells ang mga white mage. Kung ang atake raw ni Silica ay parang flamethrower, siya naman daw ay parang posporo lang. Habang sinasabi niya ito, parang hindi niya namalayang puro papuri na ang lumalabas tungkol kay Silica na noon ay nasa kagubatan. Doon, nagpapahinga si Silica sa kalmado ng kalikasan at nag-isip na kung wala si Lloyd nung huling misyon nila. Siguradong naging sakunay yon. Kaya naman gusto pa niyang lumakas at nagsimulang pagpraktisa ng isang mas makapangyarihang flame spell. Ngunit kahit ilang ulit, hindi pa rin niya ito ma-master. Pero hindi pa rin siya handang sumuko. Pagbalik sa inn, sinabi niyo na kilala na niya si Silica mula pagkabata at noon pa man ay kilala na itong henyo na may napakalaking mana. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit napakalakas niya bilang mage. Naalala niyo nung nakita niyang walang tigil sa pag-eensayo si Silica. Kahit paulit-ulit siyang pumapalya ng matindi. Para kay Yu, ang pinaka-natatangi kay Silica ay ang hindi niya pagsuko hanggat hindi niya naabot ang layunin niya. At ipinapakita ni Silica ang parehong determinasyon ngayon. Patuloy siyang nag-eensayo ng bagong spell at sa huli ay nagawa niyang makast ito ng tama. Pero sa sobrang tuwa, nadulas siya at muli na namang nagwala ang spell na nauwi sa isang pagsabog. Bagsak siya sa lawa at nabasa ng husto kaya nabigo siya sa sarili dahil sa pagiging clumsy. Nagdesisyon siyang umuwi na muna ng araw na iyon pero bigla siyang may narinig na papalapit. Naghanda siya para lumaban kung sakaling halimaw yon, ngunit laking gulat niya nang si Doggess lang pala. Ikinwento ni Doggess ang nangyari sa shop kung paano inilabas ng matandang shopkeeper ang isang legendary shield na gawa sa pinakamatitibay na materyales sa mundo bilang pasasalamat. Sabi ng matanda, hindi ito basta-basta magagamit ng ordinaryong tao. Pero araw-araw pa rin siyang ginugulo ni na Karen at ng mga tauhan nito para makuha iyon. Sinabi ng shopkeeper kay Doggess na posibleng kaya niyang gamitin ang shield. Pero bago ibigay, may kondisyon, imbestigahan ang mga misteryosong pagsabog sa kagubatan na nagpapapraning sa mga tao sa syudad. Kailangan niyang alamin kung halimaw o demonyo ang dahilan at pigilan ito para makuha ang shield. Kaya naroon ngayon si Doggess. Hindi natuwa si Silica na inihalin tulad siya sa halimaw o demonyo, pero itinuro ni Doggess ang resulta ng ginawa niya. Pagharap niya, nabigla siya nang makita na ang buong lawa ay nag-evaporate dahil sa spell niya. Dinala siya ni Doggess sa shopkeeper para sabihing naresolba na ang problema. Humingi agad ng tawad si Silica at sinabi pang inayos niya ang lawa gamit ang magic. Tumawa lang ang matanda at sinabing ayos lang dahil wala namang totoong nasira. Ibinigay niya kay Doggess ang shield ayon sa kanilang kasunduan. Tumanggi pa si Doggess dahil pakiramdam niya hindi naman niya talaga nalutas ang problema pero pinagkatiwalaan na siya ng matanda at ibinigay pa rin ang shield. Pagkatapos, ipinakita ni Doggess ang shield sa mga kaibigan at sinabi rin ni Silica na nakagawa siya ng bagong spell. Natuwa ang lahat sa progreso nila. Gusto ni Lloyd na makahabol at pati si Cross ay nakaramdam ng pressure na mag-improve. Pero sinabi niyo na walang dapat madaliin at dapat sundin ng bawat isa ang sarili nilang pace. Kinabukasan, nagdesisyon si Cross na kailangan na rin niyang gumawa ng hakbang para lumakas dahil nakapagpakita na ng resulta sina Doggess at Silica. Naayos na niya ang maintenance ng pana niya at nagsasanay na rin ng mabuti. Pero alam niyang hindi sapat iyon para bigla siyang gumaling. Habang iniisip niya kung ano pa ang maaari niyang gawin para lumakas. Nabunggo niya ang isang batang archer na nagmamadaling tumatakbo papunta sa guild. Tinulungan niya itong tumayo at napansin ang adventurer tag nito. Tinanong siya ng bata kung adventurer din ba siya. Nang tumango si Cross, agad siyang niyaya ng bata na sumali sa party niya. Sa huli, hindi kinaya ni Cross ang mga mata nitong parang tuta, pumayag siyang sumama sa party ni Lin para sa isang misyon. Pagdating nila sa guild, tinanong ni Cross si Lin kung bakit wala siyang party dahil hindi naman talaga pang solo ang mga archer. Tumahimik si Lin pero nagsimula namang mang-asar ang ibang adventurers. Tinukso nila si Lin na may bago na siyang kinakapitan at sinabing mananatili lang siyang i-rank habang buhay, pabigat sa sino mang sasama sa kanya. Doon naintindihan ni Cross kung bakit sobrang desperado si Lin kanina. Agad namang humingi ng paumanhin si Lin dahil nadamay pa siya. Pero sinigurado ni Cross na ayos lang yon dahil pareho lang naman silang na-stuck sa rank nila. Nalugod si Lin nang marinig yon. Pakiramdam niya ay may nakahanap na siyang taong makakaintindi sa kanya. Samantala, si Yo ay umiikot sa mga sikat na kainan sa bayan, ngunit nag-aalala rin siya sa pagdagdag ng taba sa katawan niya. Habang pinag-iisipan kung kakain ba siya o hindi, napansin niya ang kaguluhan sa malapit.
Isang babaeng noble ang nagwawala sa isang mahirap na bata dahil natalsikan ng putik ang damit niya. Inutusan pa niya ang mga gwardya na patayin ang bata. Wala namang gustong makialam dahil makapangyarihan ng pamilya ng babae. Pumagit na si Yo at pinatigil ang babae. Nagalit ang noble at tinanong siya kung alam ba niya kung sino ang kinakausap niya. Diretsong sagot ni Yo na nakikipag-usap siya sa isang matandang hindi marunong umasta sa edad niya at sumisigaw sa bata dahil isa siyang kaiyahiyang Karen. Lalong nag-apoy ang galit ng babae at pinaatake si Yo. Sinabihan naman ni Yo ang bata na tumakbo pagkatapos ay insummon niya ang espada para harangin ang pag-atake ng mga gwardya. Nagulat ang lahat nang makita ang espada na literal na lumabas mula sa wala, ngunit utos pa rin ng noble na tuloy lang sa pag-atake. Samantala, pumunta na sa kagubatan sina Cross at Lin at nakakita sila ng grupo ng Red Slimes. Iniisip ni Cross na kaya naman ng kahit i-rank ang Red Slimes, kaya nagpa siya siyang tulungan ito. Inilabas niya agad ang pana at mga palaso mula sa storage spell niya at napareact si Lin nang makita iyon. Tinanong niya kung paano niya nagawa iyon at nagkunwari si Cross na iyon lang ang spell na kaya niyang gamitin. Sinimulan niyang tamaan ng slime course ng eksakto at napahanga si Lin. Sinabihan niya si Lin na umatake rin kaya agad itong nag-aim. Pero sobrang pangit ng tama ni Lin, parang hindi papasa kahit sa Stormtrooper Academy. Napagtanto ni Cross na mahaba-habang araw pa ang kakaharapin niya. Sa kabilang banda, ginagawang pampainit lang niyo ang mga gwardya ng babae habang pinaglalaroan niya ang mga ito. Habang lalo pang nagngingit-ngit ang babae, nakilala na ng mga tao sa bayan na si Yo ay isang S-ranked adventurer, kaya alam nilang hindi siya kayang talunin ng mga gwardya. Ngunit may tinatago pala siyang mage sa gitna ng mga tao at binigyan niya ito ng senadorias para ikulong si Yo gamit ang magic. Nagcast ang mage ng spell na nagkulong kay Yo sa mga tanikala na unti-unting sumisipsip ng mana at stamina niya. Hindi siya makawala at inutusan ng noble woman ang mga gwardya na patayin siya. Ngunit pagdating ng sandaling iyon, dumating ang isang misteryosong babae at sinabing lumaban sila ng patas. Sinigawan siya ng noble woman na tumabi, ngunit bigla na lamang gumalaw ang nakahod na babae na parang kidlat. At bago pa man may makakita ng malinaw, napabagsak na niya ang lahat ng gwardya pati ang mage. Napatulala ang noble woman sa gulat at mabilis siyang nilapitan ng nakahod na babae na napahimatay agad ang noble sa sobrang takot. Nagpasalamat si Yo sa babaeng nagligtas sa buhay niya at tinanong kung paano siya magiging kasing lakas nito. Sagot ng babae, malakas na si Yo para sa edad niya, ngunit gusto pa ni Yo na maging mas malakas dahil nais niyang makahabol kay Lloyd. Nagulat ang babae sa pagbanggit ng pangalan ni Lloyd. Kaya inalis niya ang hood, ipinapakita na isa siya sa mga miyembro ng party ni Merlin. Gusto rin niyang tulungan si Lloyd para kay Merlin, kaya pumayag siyang sanayin si Yo. Pumunta sila sa kagubatan at sinabi ng babae kay Yo na tawagin siyang Lilith. Napansin ni Yo na mukhang hindi iyon ang tunay na pangalan at kahit may dating nakainahinala si Lilith, daman niyang mabuti naman ang layunin nito. Nag-summon si Lilith ng napakalaking espada mula sa storage spell niya at nagulat siya nang makilala kaagad ni Yo ang spell. Samantala, si Lloyd ay nababaliw na sa pag-iisip ng bagong spell kaya nag-aalala na ang mga kasama niya. Sinabihan nila siyang magpahinga at inalok siya ni Claire na maglakad-lakad kasama niya. Pumunta sila sa isang malapit na restaurant para kumain ng matatamis at biglang tinanong ni Lloyd kung ancient spell ba ang ginagamit ni Claire para makipag-usap sa mga halimaw. Habang doon, tinuturuan naman ni Cross si Lin kung paano tama ang paggamit ng pana at mabilis itong natuto. Sa parehong oras, sinimulan na rin ni Lilith ang training ni Yo. Inutusan niyang putulin ni Yo ang isang punong ilang talampakan ang layo. Iniisip niyo na imposibleng gawin yon, ngunit nagpadala si Lilith ng lumilipad na slash na gawa sa mana na malinis na pumutol sa puno. Napahanga si Yo at nagpasya siyang subukan din ang teknik. Balik sa restaurant, kinumpirma ni Claire na ancient magic ang ginagamit niya. Tinanong siya ni Lloyd kung maaari rin ba siyang matuto ng ancient spells dahil napakalakas at napaka-epektibo nito. Sagot ni Claire, hindi maaari. Ang mga taong may kakayahang gumamit ng ancient magic ay ipinapanganak lamang minsan sa loob ng maraming siglo. Kung sino mang walang aptitude ang gagamit nito, haharap sila sa malulubhang epekto. Ikinwento pa niya ang tungkol sa isang dakilang mage na gumamit ng ancient spell kahit wala siyang kapasidad para rito. Dahil dito, namatay siya agad. Kaya gusto niyang itigil ni Lloyd ang pag-iisip tungkol sa ancient magic dahil kahit ang tangkang subukan ito ay mapapahamak ang buhay niya. Narealize ni Lloyd na hindi uubra ang paraan na sinubukan niya, kaya nagpasya siyang magbago ng diskarte at maghanap ng ibang solusyon. Samantala, sa gubat, natalo na ni Cross at Lin ang lahat ng slime. Sabi ni Cross, mas mabilis sana ang trabaho kung meron silang espesyal na bow na kayang gumamit ng rapid fire skills.
Inutusan niya si Lin na kolektahin ang mga katawan ng slime pero biglang may higanteng spider monster na dumating at nagsimulang lumunin ang mga ito. Sinubukan ni Cross na tirahin ang halimaw pero hindi tumatalab ang mga arrow niya. Naisip niyang kailangan nila ng magic o rapid fire skill para mapabagsak ang spider pero wala siyang kagamitan para doon. May naisip naman si Lin at iminungkahi niya na i-summon na lang ni Cross ang mga arrow mula sa storage imbes na kunin ang mga ito mula sa quiver para mas makatipid sa oras. Sinubukan ni Cross ang ideya at laking gulat niya nang biglang bumilis ng husto ang draw speed niya. Nakapagpakawala siya ng sunod-sunod na palaso diretso sa ulo ng spider at napatay nila ito. Pagbalik nila sa guild, hinayaan ni Cross na si Lin ang kumuha ng lahat ng credit para mapaniwala ang ibang adventurer na isa siyang mahusay na archer. Pagkatapos noon, tinanong ni Lin kung high-ranked adventurer ba talaga si Cross at doon siya natulala nang makita niyang S-rank pala ito. Sa kabilang banda, si Yo ay nahihirapang matutunan ng flying slash technique. Mas mahirap pala ito kaysa sa inakala niya. Nalilito si Lilith dahil para sa kanya, madali lang naman ang skill na iyon. Napaisip tuloy si Yo kung anong klaseng nilalang talaga si Lilith pero ipinagpatuloy niya ang pag-ensayo. Tinanong ni Lilith kung bakit porsigido si Yo na lumakas pa. Ipinaliwanag naman ni Yo na simula nang maging S-rank siya, naging kampante siya sa sarili, ngunit pinababa siya ng pride ni Lloyd at gusto na niyang maging kasing lakas nito. Humanga si Lilith sa determinasyon niya. Biglang may halimaw na sumalakay mula sa likuran ni Lilith. Napansin ni Yo at agad siyang nagbabala. Pero hindi gumalaw si Lilith. Sa pagnanais na iligtas siya, nagpakawala si Yo ng isang flying slash. Tinamaan nito ang halimaw at nahati ito sa isang hiwa. Binati siya ni Lilith dahil sa wakas natutunan na niya ang teknik. Doon din na-realize ni Yo na nagamit niya ang skill noong kailangan yon pero bigla siyang nakatulog pagkatapos. Dinala siya ni Lilith sa labas ng inn at nawala bago may makakita sa kanya. Kinabukasan, sabik si Yo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Samantala, nag-aalala si Lloyd dahil iniisip niyang wala siyang naging progreso kahit nakagawa siya ng mga bagong spell at na-improve pa ang mga dati. Sa kabilang banda, iniulat ni Demon General Grist ang kanyang kabiguan sa kanyang amo na hayagang nadismaya sa kanya. Pinahiya siya nito dahil hindi niya makuha kahit isang human city kahit pa may malaking monster army. Nangako si Grist na hindi na siya mabibigo muli. Inutusan siya ng kanyang amo. Malamang ang Demon Lord na hanapin si Claire bago ang lahat. Tinanggap ni Grist ang utos. Paglabas niya ng kastilyo, naglabas siya ng sama ng loob dahil wala siyang kahit isang lead. Ngunit dumating si Michelle, ang utak sa likod ng nakaraang pag-atake. Galit na galit si Gree kay Michelle at tinanong niya kung paano nito nagawa pang magpakita sa kanya. Sagot naman ni Michelle, hindi pa siya nababayaran para sa huling misyon. Gusto na sana siyang punitin ni Gree sa inis, pero bigla siyang nagsalita. Papunta raw si Claire sa kabisera ng Human Empire. At imbes na mga knight, puro S-rank adventurer ang nagbabantay sa kanya. Nagtanong si Gree kung bakit sinasabi ito ni Michelle sa kanya. Sagot ni Michelle, kailangan nitong maibalik ang reputasyon niya matapos ang nakaraang pagkatalo at gusto niyang tulungan ang mga demonyo sa pagdakip kay Claire. Samantala, ipinagpapatuloy ni na Lloyd at ng grupo ang kanilang paglalakbay nang bigla nilang maramdaman ang paggalaw sa mga palumpong. Alerto silang lahat, pero kuneho lang pala. Para masiguro, ginamit ni Lloyd ang search spell at nalamang wala namang demonyo sa paligid. Nagpa siya silang magpahinga at napatingin si Lloyd kay Yo ng matagal. Sinabi niya kay Yo na mukhang nakakuha ito, pati ang iba, ng bagong mastery dahil ang kumpiyansa nila kanina nang handa silang i-smoke ang kuneho. Siya naman ay kinakabahan dahil pakiramdam niya hindi sapat ang mga paghahanda niya. Sagot ni Yo, dapat magkaroon siya ng mas malaking tiwala sa sarili. Sumang-ayon naman si Claire. Sinabi niya kay Lloyd na siya ang pinakamalakas sa grupo pero inakala ni Lloyd na puro buladas lang iyon. Ngunit pati ang iba pang miyembro ng grupo ay ganoon din ang pakiramdam. Ipinaliwanag nila na nag-training sila sa nayon para makahabol sa kanya at kailangan niyang tanggapin ang tunay niyang lakas dahil doon nagmumula ang tunay na kumpiyansa. Sabi ni Yu, kapag minamaliit niya ang sarili niya, hindi niya malalaman kung paano siya uunlad. Sumagot si Lloyd na susubukan niyang maging mas kumpiyansa simula ngayon. Sa kabilang banda, nagpa siya si Merlin na dalawin ng isang matandang kaibigan sa isang kastilyo. Hinarang siya ng mga gwardya, kaya ginamit niya ang magic para i-brainwash sila at pumasok sa loob. Alam niya na karamihan sa nakikita niya ay ilusyon lamang. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang pader at tinanggal ang ilusyon doon. Na nagpakita ng isang nakatagong pinto. Pagpapatuktok na niya sana nang bigla itong bumukas at hinayla siya papasok ng isang furry. Tinanong ni Merlin ng furry na si Ryan kung paano nito nalaman na naroon siya. Sagot ni Ryan, naamoy niya ang magic power ni Merlin.
Dumiretso na si Merlin sa pakay niya at nagtanong tungkol sa Demon Kingdom. Ipinahayag ni Ryan na ang anak ng nakaraang Demon King ang nagpapatakbo ngayon ng Magic Kingdom ng mga demonyo, pero malamang ay mas mahina ang henerasyong ito kumpara sa mga nauna. Pagkatapos niyon, pinuri ni Merlin ang pananaliksik ni Ryan. Ngunit para kay Ryan, mas kahanga-hanga si Merlin dahil kaya nitong gumamit ng magic ng walang incantation at siya ang nakaimbento ng maraming bagong uri ng spell sa pamamagitan ng pag-aaral ng sinaunang mahika. Ngunit hindi naman tungkol sa sarili ang pakay ni Merlin. Kinuha niya mula sa storage spell ang isang sinaunang aklat ng mahika at ipinapaanalisa ito kay Ryan. Gusto niyang malaman kung magagamit ba ang kalahating aklat na iyon para masil ang Demon Lord. Nababahala si Ryan dahil kung ganoon, ibig sabihin, posible siyang mabuhay muli. Pagbalik sa gubat, nagpa siya sina Lloyd at ang grupo na maging mas maingat dahil malapit ng magdilim. Nagpa siya si Lloyd na gawin ng isang wide-range scan ng paligid. Ngunit may biglang nag-interfere sa spell niya. Agad na bumalat ang makapal na hamog sa buong area sa paraang hindi natural. Sinubukan ni Silica na alisin ito gamit ang magic pero hindi niya kahit masummon ang staff niya. Sabi ni Lloyd, mukhang gawa ng mga demonyo ang hamog at ginagamit nila ito para manipulahin ang magic at pigilan silang gumamit ng mga armas. Agad silang tumakbo pabalik sa nayon para makalabas sa fog. Ayon kay Yu, kung ginagawang blocker ng magic ang hamog, malamang hindi rin sila mahanap ng mga demonyo. Sagot ni Lloyd, posibleng mayroon pa rin silang nakatagong paraan para matunton sila. At kahit mabaygo ang mga demonyo, may panganib pa rin ang pag-atake ng mga halimaw. Sa kabilang banda, natapos ni Ryan ang pagsusuri sa aklat. Sinabi niya kay Merlin na may bakas pa ng magic doon na iniwan ng kaibigan nilang si Sybil. Naging halo-halong emosyon ang naramdaman ni Merlin sa narinig at sinabi niyang iyon ang huling mensahe ni Sybil. Tinanong niya si Ryan kung naaalala nito ang ulilang batang si Lloyd na inampon niya. At ibinunyag niya na minsang hinawakan nito ang aklat at lumabas na compatible ito sa ancient magic. Nangangahulugan iyon na isa siyang chosen one tulad niya at ni Sybil. Sinabi ni Ryan na mahirap pa rin gumamit ng ancient spells hanggat hindi naabot ng isang tao ang pinakamataas na antas ng kanyang propesyon. Sabi ni Merlin, mahigpit niyang tinuruan si Lloyd upang maging malakas, ngunit hindi niya naintindihan ang emosyon nito at tumakas ito mula sa bahay para maging adventurer. Ibinahagi niyang kasalukuyang ini-escort ni Lloyd ang Beastman Princess papunta sa kabisera at pumunta siya kay Ryan dahil gusto niya itong makita muli. Samantala, narating ni na Lloyd ang nayon, ngunit nababalot din ito ng fog. Inamplify ni Lloyd ang magic power ni Silica upang masummon niya ang staff niya. Nang makuha niya ito, gumamit siya ng wind spell upang ipampawi ang fog at lumitaw ang isang pangkat ng mga demonyo sa harap nila. Agad na nakilala ni Claire si Grace bilang ang dumukot sa kanya noon. Sinabi ni Grace kina Lloyd na isuko na nila ang dalaga dahil may gagamitin pa siya rito. Inutusan niya ang mga wizard underlings na unang umatake. Ngunit dahil magagamit na ulit ni na Lloyd ang magic, nasummon nila ang kanilang mga armas at naghanda sa labanan. Nagpadala si Yu ng mga flying slash upang pabagsakin ang mga kalaban at si Silica naman ay sumalakay gamit ang mga fireball. Umakyat si Cross sa watchtower at nag-rapid fire ng mga arrow upang pabagsakin ang mga wizard bago pa sila makapagdepensa. Samantala, naglakad si Grace papunta kay Claire nang walang pakialam sa nangyayari sa paligid. Sinubukan siyang pagtirahin ni Cross, ngunit tumalbog lang ang mga arrow. Maging ang flying slash ni Yu ay walang epekto, halos parang kinopya ang infinity ni Gojo. Napansin ni Lloyd na nagpapalabas ng magic power si Grace upang makabuo ng parang invisible armor. Napagpasyahan ni Grace na siya muna ang tatapusin dahil siya raw ang pinakamatalino sa grupo. Tumalon si Grace para atakehin siya, ngunit sinalubong siya ni Silica gamit ang bago niyang spell. Kahit ganoon, halos walang pinsalang nagawa at nakapwesto na si Grace sa likod ni na Lloyd habang unti-unting nawawala ang usok. Papalapit na rin ang mga underling nito. Habang nagsisimula ng kabahan ang lahat, isang dambuhalang alon ng yelo ang dumaan sa lansangan, pinapalamig at kinakandado sa yelo ang lahat ng wizard, maliban kina Lloyd at sa kanyang grupo. Galing ito sa isang beastman na dumating upang iligtas si Claire. At hindi lang siya ang tumutulong, dumating din ang green-haired spy na si Will, na agad na hinarap si Michelle, ang utak sa likod ng pagpapalaganap ng fog. Habang nag-uusap at halos hindi naglalaban ang dalawa, bumaba mula sa kanyang pwesto ang Beastman at lumapit kay Claire. Idineklara niya na walang silbi ang mga adventurer, ngunit pagbibigyan niya sila ngayon dahil nailigtas nila si Claire. Agad na tumakbo si Claire papunta sa lalaki at ipinakilala siya bilang Sirion, ang kanyang kababata at ang Ice Crystal Hero. Kilala si Yu sa mga balitang tungkol kay Sirion at sa masamang ugali nito, at pinapatunayan mismo ng kilos niya na totoo ang mga chismis tungkol sa pagiging bastos nito. Gayunman, agad siyang sumusuko kapag sinasaway ni Claire.
Kaya nagtataka ang mga babae tungkol sa pinagmulan ng pagkakaibigan nila. Biglang nakawala si Gris mula sa yelo at naghanda ang lahat na lumaban, pero sinabi ni Sirion na umatras sila dahil siya na ang haharap dito. Tinadyakan niya ang lupa at nagpaikot ng ice wave upang palamigin si Gris, ngunit agad itong nakawala. Tinire ni Gris si Sirion ng mga ice crystal, ngunit nasalo niya ito at gumanti ng isang mabangis at napakabilis na pag-atake. Sa simula ay naiilagan pa ni Gris ang lahat. Pero habang tumatagal ang laban, nahihirapan na itong makasabay. Lalong bumibilis at lumalakas ang mga atake ni Sirion, ngunit napansin ni Lloyd na hindi sapat ang bilis at teknik nito para pigilan ang counter-attack ni Gris. Napansin niya bigla na nasasaktan si Gris sa lamig dahil hindi nito ginagamit ang magic armor. May kakaiba siyang naramdaman sa sitwasyon kaya nagbabala siya kay Sirion na mag-ingat. Ngunit tumanggi ang aroganteng Sirion na makinig sa isang adventurer. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Habang naglalaban sila, nag-iipon ng compressed magic si Gris sa kamao niya. Nang sapat na ang naipon niyang magic power, tumalon siya kay Sirion upang tapusin ang laban. Agad na nagbabala si Lloyd sa lahat na magtago. At nang magsalpukan sina Sirion at Gris, isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Pagkalipas ng ilang sandali, ginamit ni Lloyd ang search skill upang siguraduhing ligtas ang lahat ng miyembro ng kanyang grupo. Ngunit hindi niya matukoy kung nasaan sina Claire at Sirion. Agad niyang nakuha ang sagot sa kalahati ng tanong nang makita niya si Claire na walang malay at hawak-hawak ni Gris. Ipinahayag ni Gris na kukunin na niya ang dalaga. Noon namang sandaling iyon, dumating ang isang higanteng lumilipad na barko. Kumapit si Gris dito at lumipad palayo habang wala nang nagawa sina Lloyd kundi panoorin ang pag-agaw sa prinsesa. Habang pinagmamasdan ni Lloyd ang paglayo ni Gris kasama si Claire, lumabas mula sa guho si Sirion. Kahit sugatan, lumikha siya ng isang haliging yelo para makarating kay Claire. Ngunit sa sandaling susubukan na niyang abutin si Gris, naubos ang kanyang kapangyarihan at nagkadurog-durog ang haliging yelo. Nagsimulang mahulog si Sirion at agad na sinabi ni Lloyd kay Silica na gumamit ng wind magic para mapalambot ang bagsak nito. Pagkalapag ni Sir ng maayos, agad siyang naghanda para umatake pero pinigilan siya ni Lloyd, sinasabing wala silang magagawa laban sa kalabang nasa himpapawid. Sinabi ni Sirion na tumahimik siya, ngunit napansin niyang gumaling na ang kanyang mga sugat. Sinabi ni Lloyd na siya ang gumawa nito na nagpagulat kay Sirion dahil hindi man lang niya napansing may kinastang spell. Lumapit din si Nayo at ang iba pa at tinanong si Lloyd kung ano ang susunod nilang gagawin. Sinabi ni Lloyd na may plano siya. Ayaw sanang makinig ni Sir, ngunit sinabi ng lahat na wala siyang magagawa sa sitwasyon at dapat niyang pagkatiwalaan si Lloyd dahil mas matalino ito kaysa sa sino man doon. Naiinis man si Sirion, pumayag din siyang makipagtulungan para mailigtas si Claire. Samantala, labis na natuwa si Gris sa naging resulta ng kanilang misyon at ibinigay niya ang kredito sa lumilipad na barko. Sinabi niya kay Michelle na dapat ay dinala na niya ang barko noong una nilang pag-atake sa Easter City. Sumagot si Michelle na hindi pa nga nito tapos ang prototype noon, ngunit ngayon ay mayroon na siyang power source na kayang magpaandar ng ganoon kalaking makina. Ipinakita niya ang power source kay Gris at sinabi nitong isa itong piraso mula sa katawan ng nakaraang Demon Lord. Nagulat si Gris sa narinig at ipinaliwanag ni Michelle na sumabog ang dating Demon Lord, ngunit nakakuha siya ng piraso ng katawan nito na naglalaman pa rin ng mana. Gumawa siya ng device para kunin ang mana at gamitin ito bilang enerhiya ng barko. Hindi natuwa si Gris na ginagamit nila ang iginagalang nilang Demon Lord bilang baterya, ngunit tumawa lang si Michelle, sinasabing siyentipiko siya at mahilig sa mga bagong tuklas. Biglang tumunog ang alarma ng barko at agad pumunta si Michelle sa control panel. Nakita niyang gumagawa si Sirion ng mga block ng yelo at ginagamit ang mga ito bilang yapak para tumalon papunta sa kanila. At sinusundan naman siya ng grupo ni Lloyd. Namangha si Sirion dahil nakagawa si Lloyd ng anti-gravity magic. Ngunit sinabi ni Lloyd na maikli lang ang saklaw ng spell at kailangan nila ang mga yelong yapak para makalapit sa barko. Nakalapit sila sa barko at sinoman ang kanilang mga armas mula sa imbakan. Ngunit lumabas din si Gris para harapin sila. Kumpiyansa siyang kaya niyang talunin lahat tulad ng dati. Ngunit ngayon, nagcast si Lloyd ng malalakas na buff sa lahat. Inatake ni Sirion si Gris, ngunit muli, hinarang ng magic armor nito ang lahat. Palihim na nagcast si Lloyd ng isa pang spell kay Gris at pagkatapos ay nagbigay ng senadorya sa kanyang mga kaibigan na umatake. Nagpadala si Silica ng acidic fog sa kanya, ngunit dinepensahan iyon ni Gris gamit ang magic at pagkatapos ay nagpaulan si Nayo at ang iba pa ng sunod-sunod na pag-atake. Ngunit muling pinigil ng magic armor ni Gris ang lahat at muli silang pinabagsak. Tinanong niya si Sirion kung akala ba nito na matatalo niya siya ngayon. At sumagot si Sirion na alam niyang hindi niya ito kayang talunin mag-isa.
Sinabi ni Green na kahit pa buong grupo nila ay hindi siya matatalo at muling nag-ipon ito ng magic sa kamao. Malapit na sana niyang suntukin si Sir, ngunit lumapit si Douglas para harangan siya. Muling nag-ipon si Green ng magic sa kanyang kamao, ngunit bigla itong nagyelo at pumutok. Lubos siyang nabigla at nagtanong kung paano niya nawala ang braso gayong wala namang tumamang atake sa kanya. Sinabi ni Sirion na iyon ay dahil sa frostbite mula sa malamig na hangin sa paligid nila. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Gree kung ano ang ibig sabihin noon. Lumapit si Lloyd at ipinaliwanag na noong una pa lang na umatake si Sirion, nagcast siya ng spell kay Grease para hindi ito makaramdam ng sakit. Pagkatapos noon, kailangan lang nilang pagurin siya at hintayang kumalat ang frostbite sa kanyang katawan. Sinabi ni Lloyd kay Grease na malakas nga ang kanyang magic armor, pero kaya lang nitong protektahan siya mula sa mga atakeng nakikita niya o nararamdaman. Dahil nakablock ang kanyang pain receptors. Wala siyang ideya kung gaano kalala ang pinsalang dulot ng malamig na hangin sa kanyang katawan. Tinanong ni Grease kung paano nalaman ni Lloyd ang lahat ng iyon. Sumagot si Lloyd na noong nakipaglaban si Grease kay Sirion kanina, nakita niyang nagyayelo ang buhok nito kahit naiwasan nito ang lahat ng atake. Doon niya naisip na kung hindi niya napapansin ang isang atake, makapagdudulot iyon ng pinsala sa kanya. Kaya siniguro nilang lahat na patuloy na umatake para manatiling distracted si Grace.